Mang Tonyo, pwede ko bang isuot to sa pagtitinda ng mani? Iniladlad ni Lira ang puting damit na nakita niya sa mga ukay-ukay na paninda ni Mang Tonyo. Ang matandang matagal na niyang kinukuhanan ng mga mani na ibinibenta sa kalye. Pwede naman, basta ibabawas ko sa tubo mo sa mani ang presyo niyan. 50 lang naman yan at pwede kong ikaltas ng 10 piso araw-araw para hindi mabigat sa bulsa mo. Sabi ni Mang Tonyo. Sige po, kukunin ko na to. Nakangiting kinuha ni Lira ang damit at ipinatong sa suot niyang lumang blusa. May 2 bulsa yun sa harap na pwede niyang paglagyan ng mga barya. Lagpas tuhod ang haba at natatakpan ang jersey short niyang galing din sa ukay-ukay. Bagay sa'yo ang damit na yan, Lira. Itong medical bag na lang ang paglagyan mo ng balot-balot na mani at mukha ka ng nurse. Dagdag ni Mang Tonyo. Ang onti naman po ng laman yan, Mang Tonyo. Hindi ako makakadami ng benta kapag yan ang lalagyan ko. Bumalik ka na lang dito kapag naubos sa mga paninda mo. Marami pa namang nakabalot na mani rito. Suwestyon ng matanda. Sandaling nag-isip si Lira at kalaunan ay pumayag na rin. Sige po, Mang Tonyo. Gagamitin ko na yan para bagay sa forma ko. Minsan lang ako magbukang nurse eh. Kinuha ni Lira ang bag at isa-isang sinalansan ang mga panindang mani. Hindi naman siya nahirapan dahil nakastapler ang mga yon at nakabalot sa maliit na plastik. Gusto mo bang gamitin tong headdress ng isang nurse nang matakpan naman niyang kulot mong buhok? Abay, magsuklay ka rin minsan, Lira. Mukha ng pugad ng ibon ng buhok mo. Wag na po, Mang Tonyo. Araw-araw ko naman pong sinusuklayan ng buhok ko eh. Pinutulan ko pa yan hanggang balikat para maayos tingnan. Pero sadyang magulo talaga yan. Parang buhay ko lang, magulo. Hindi alam kung saan patungo. Biro niya sa matanda. May hugot ka pang nalalaman. Sige na at hindi naman kita pipilitin. Mag-iingat ka at umiwas sa gulo. Baka madamay ang mga paninda mo. Salamat po sa paalala, Mang Tonyo. Sige po, aalis na ako. Paalam na rin niya ng maayos ang mga panindang mani. Maghapon naglakad si Lira sa gilid ng kalsada, dala ang medical bag na ngayon iilang balot ng mani na lamang ang laman. Ito ang araw-araw niyang hanap buhay at kailangan niyang maibenta ang pang-5 batch ng mani para mabuo ang 200 kita niya sa maghapon. Bili na po kayo ng mani, may nilaga at sinangag, tig 10 at 5 piso lang po. Sigaw niya habang patuloy sa paglalakad. Hindi niya namalayang gabi na pala. Isa-isang nagsara ang mga tindahan at dahan-dahan ding nauubos ang mga tao sa lansangan. Huminto muna siya sa tapat ng isang saradong butika at pansamantalang nagpahinga. Ani ng tig 10 piso na lang pala to. Dapat maubos na to bago ako makauwi. Saan niya habang nakasilip sa medical bag. Nang magkaroon ng sapat na pahinga, muling tumayo si Lira para magpatuloy sa pagtitinda. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may humintong van sa gilid niya. Bumukas ang pinto sa likuran niyon at lumabas ang isang nakabonet na lalaki, saka siya hinila paloob. Kaagad ding umalis ang sasakyan nang maisakay siya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nagpupumiglas niyang tanong. Manahimik ka! Singhal ng lalaki at inambahan siyang hahampasin ng baril. Napapikit sandali si Lira at bahagyang inangat sa harapan ng hawak na medical bag na para bang yon ang poprotekta sa kanya mula sa baril. Gamutin mo ang lalaking to! Malakas nitong utos. Tumingin si Lira sa paligid para makita ang tinutukoy ng lalaki. Bukod dito, may 4 pang lalaki sa loob ng van kasama ang driver at tanging isa lamang ang walang suot na bonnet. Nakahawak ito sa dumudugong tagiliran at halatang nanghihina na. Ano pang iniintay mo? Kikilos ko o lalagyan ko ng bala ang ulo mo. Napalunok si Lira nang ikasan ng lalaki ang baril saka idiniin sa ulo niya. Wala siyang pagpipilian kundi kumilos kahit wala siyang ideya kung paano niya gagamutin ang nanghihinang lalaki. Inalis niya ang kamay nitong nakahawak sa tagiliran saka unti-unting inangat ang duguan nitong polo. Napaiwas siya ng tingin nang makita ang sugat nito. Pero ibinaling ng lalaking may baril ang mukha niya gamit ang dulo ng armas nito. Kapag namatay ang lalaking yan, isusunod kita sa kanya. Pagbabanta pa nito. Bakit hindi niyo na lang siya dalhin sa ospital? Malapit na yatang sunduin ni San Pedro ang lalaking to. Putlang-putlan at nahihirapan pang huminga. Nakapikit na lang siya oh. Nag-iisip ka ba? Kung pwede namin siyang dalhin sa ospital, hindi na kami kukuha ng nurse na gagamot sa kanya. Bilisan mo ang kilos at gamutin mo na siya. Galit nitong tugon saka inagaw ang medical bag sa kanya at itinaktak ang laman niyon. Mani, bakit mani ang dala mo? Nasaan ang mga gamot? Tindera ako ng mani at hindi nurse. Hindi kasi kayo nagtanong muna at basta-basta nyo na lang akong sinakay dito.
Paliwanag niya kaya mas lalong nagalit ang lalaki. Ipuputok na sana nito ang baril pero pinigilan nito ng kasama. Delikado ang gagawin mo, Cole. Nasa mataong lugar tayo. Makakaagaw ng atensyon ng ingay ng baril. Baka mabulilyaso ang lakad natin. Gamutin mo na siya. Ngayon na. Malakas na sigaw ng lalaki na parang sa pagsigaw nito inilabas ang galit sa kanya. Sa taranta ni Lira, binuksan niya ang 2 balot ng mani. Mabilis niyang inuya yun, saka ibinuga sa kamay niya at itinapan sa sugat ng lalaki. Tangina! Sigaw ng lalaki na akala niya'y wala ng lakas. Nagawa pa nitong hablutin ang kwelyo ng damit niya at hinila palapit. Nakasalubong ng tingin niya ang nagliliyab nitong mga mata. What the hell did you put in my wound? Nagngangalit ang mga ngipin nitong tanong. Dinurog naman niyon, mister. Tindera kasi ako ng mani na tig-5 at 10 piso ang isa. 2 ang nagamit ko sa'yo kaya 20 lang yan. Babayaran mo ba ako o utang muna? Kapag inutang mo yan, may 2 piso kada araw. Damn it! Do you really think that helped? You've made my situation worse. Bahagyang napapikit si Lira nang sigawan siya ng lalaki sa muka. Sinusubukan niyang alisin ang kamay nito sa damit niya pero matigas ito. Mukhang nakatulong naman ang mani sa'yo, mister. Bigla ka kasing lumakas. Sisigawan pa sana siya ng lalaki pero unti-unting lumuwag ang hawak nito sa kanya. Hanggang tuluyan itong nawala ng malay. Anong nangyari? Pinatay mo ba siya? Hindi ko alam. Hindi naman ako nurse eh. Dalhin niyo na lang sa ospital yan para ipa-check up. Tugon niya saka pinulot ang natitirang balot ng mani at ibinalik sa medical bag. Itigil mo ang sasakyan, Adong. Mapapatay ko talagang babaeng to kapag hindi umalis sa harapan ko. Bakit kasi siya ang hinila mo, Cole? Yari talaga tayo nito kay madam kapag napahamak ang lalaking yan. Sagot ng driver. Oo na, kasalanan ko na. Itigil mo na ang sasakyan. Hindi kaya lalo tayong mapahamak yan kapag pinakawalan natin yan. Hindi tayo kilala ng babaeng yan at mas mapapahamak tayo kapag nakita siya ni madam. Itigil mo na ang sasakyan at ibabalik ko lang to sa pinanggalingan niya. Tumingil ang van sa gilid ng kalsada at para siyang papel na itinapon palabas saka umalis ng mga ito. Grabe, hindi man lang ako binayaran ng mga walang ya. Nalugi pa ako ng benta sa mga yun ah. Umiiling niyang sabi saka umalis na parang walang nangyari. Samantala, sa Alvarez residence, hindi mapakali ang mga magulang ni Randall habang nanonood ng panggabing balita. Kasalukuyang pinapakita sa screen ang larawan ng binata at ibinabalita roon ang nangyari rito. Patuloy ang paghahanap sa nawawalang si Randall Alvarez. 3 araw na mula nang siya'y misteryosong mawala. Huli siyang namataan sa isang pribadong pagtitipon sa isang rest house sa Antipolo. Ayon sa mga otoridad, iniimbestigahan na ang posibilidad ng kidnapping, lalo't wala anumang senyales na kusang umalis ang biktima. Ulit ng reporter. Oh God, paano na lang kung may nangyaring masama sa anak natin, Kanor? 3 araw na pero wala pa rin tayong balita kung nasan siya. Umiiyak na sabi ni Mrs. Alvarez. Magtiwala tayo kay Kopi at sa mga kasamahan niyang pulis, Ariana. Mahahanap nila si Randall. Ilang oras na simula nang sabihin ni Kopi na sinusundan nila ang posibleng kinaroroonan ni Randall. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya tumatawag. Humingi na tayo ng tulong kay Tio Leon. Mas mabilis makikita ang anak natin kung mas marami ang naghahanap sa kanya. Please, Kanor, tawagan mo na si Tio Leon. Arina, alam nating pareho na may kinakaharap na problema si Tio ngayon. Hindi niya tayo matutulungan. Hintayin na lang natin ang tawag ni Kopi. Hindi niya hahayaang mapahamak ang pamangkin niya. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong kinakabahan ng mag-asawa. Ilang saglit pa nang tumunog ang cellphone ni Kanor na mabilis sinagot ng Ginoo. Inilagay pa nito sa loudspeaker ang phone para marinig din ng asawa ang sasabihin ng nasa kabilang linya. Hello, Kopi. Nakita niyo na ba si Randall? Natunto na namin ng kumuha kay Randall, Kuya Kanor. Huminto sila sa Olandes Hospital at dito namin sila naabutan. Kasalukuyan namang ginagamot si Randall dito. Maraming salamat, Kopi. Pupunta na kami ngayon dyan. Please, wag mo munang iiwan si Randall. Saad ni Arina sa kapatid na pulis. Sige ate, hihintayin ko kayo dito. Pagkatapos ng tawag, nagmamadaling umalis ang mag-asawa patungo sa ospital. Samantala, sa Olandes Hospital, nagising si Randall sa pribadong silid at namulatan niya ang tiyuhing pulis na si Kopi. Kalmado itong nakahalokip-kip habang nakasandal sa dingding. How did you allow this to happen, Randall? You know how to fight, yet you put yourself in that situation. Seryoso nitong sabi. I know how to fight,
But I'm not as skilled as you, Uncle. Especially against a group. You're a police captain and I'm just a CEO. Sinadya ko na lang magkasugat at magkunwaring nanghihina na para dalhin nila ako sa ospital. Ito lang ang paraan para makatakas sa kanila. You're smart, and no doubt about that. But how did you even think that peanuts were the best way to cover your wounds? Tila may ugat na pumitik sa ulo ni Randall nang maalala kung paano nagkaroon ng mani ang sugat niya. Naging totoo ang panghihina niya dahil sa ginawa ng babaeng yun at nawalan pa siya ng malay sa sakit. Parang bumaon sa kanyang laman ang bawat piraso ng dinurog na mani. Peanut Girl did that, Uncle. I swear, when I see her again, she's going to pay multiple times. Lumala ang sugat ko dahil sa peanuts na nilagay niya. How did you meet her? Tindera siya ng mani na nakadamit pang nurse. Kinuha siya ng mga dumukot sa akin para gamutin ako dahil akala nila totoo siyang nurse. Sa halip na gamot, mani ang nilagay ng babaeng yun sa sugat ko na nagpalala sa sitwasyon ko. I see. Umayos ng tayo si Kopi bago isilid ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa ng dark jeans nito. Tinulungan ka rin niya, Randall. Kung hindi ka tuluyang nawala ng malay, hindi ka dadalhin sa ospital ng mga dumukot sa'yo. Hindi sana namin nahuli ang mga lalaking yun at hindi tayo magkasama ngayon. She helped you but in a hard way. Still, she's going to pay. May laway pa rin niyang maning inilagay niya sa sugat ko. It's up to you. Your parents will be arriving soon and I'm handling your case to identify the mastermind behind your abduction. Thank you, Uncle. It's my job, Randall. And you have yours too. Your Uncle Leon's favorite grandchild. Whatever happens to you affects the entire family. Iwasan mo na lang na umalis ng walang kasamang bodyguard. Seryoso nitong pahayag bago lumabas ng silid. Mahinang napamuntong hininga si Randall ng mapag-isa. Sa kanilang pamilya, siya ang tinatawag na golden boy at paboritong apo ni Lolo Leon, ang kapatid ng lola niya sa mother's side. Ito ang nag-angat sa negosyo ng kanilang pamilya simula nang manilbihan ito kay Madam Melinda Olandes. At siya ang inaasahan nito sa maraming bagay. Bawal siyang magkamali dahil isang pagkakamali malaki ang epekto sa buong pamilya. Minsan, gusto na rin niyang sumuko at mapalaya ang sarili sa lahat ng pressure na dala ng pagiging paboritong apo. Umalis siya nang walang kasamang bodyguard at sandaling tumakas sa realidad ng buhay niya. Pero nauwi naman siya sa ganitong sitwasyon. Naisip niyang hindi talaga para sa kanya ang maging masaya. Nakatali na siya sa isang responsibilidad na bata pa lang ay pasa na niya. Being the favorite isn't easy. It comes with so much pressure. Bulong niya sa kamuling pumikit para makapagpahinga siya sa mga problemang itinatago lang niya sa sarili. Kinabukasan, naging laman ng balita ang pagkakaligtas kay Randall, pero wala pa ring matukoy na mastermind sa nangyari. Parang open book ang buhay niya sa media, kaya mas maingat ang kanyang mga kilos lalo na sa personal niyang buhay. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Masakit pa ba ang sugat mo? Tanong ni Arina habang nagbabalat ng mansanas. I'm fine, Mom. Tugon ni Randall sa kapinatayan TV. Mabuti naman, nasa labas pala ang sekretarya mo. May dala siyang mga dokumento na kailangan mong pirmahan agad. May kinalaman daw yun sa expansion project ng restaurant natin sa Cebu. Kapag na-delay, posibleng umatras ang foreign investors natin. Isasama ka rin ng lolo mo sa board meeting mamayang hapon para sa corporate exposure mo. Hindi rin magtatagal at ikaw na ang papalit sa kanya sa board. Makakaya mo bang dumalo sa meeting? It's my responsibility. Besides, I was never given a choice to decline. Mabigat ang loob niyang tugon. Masaya ako marinig yan, anak. Ang sabi naman ng doktor, pwede ka nang lumabas mamayang hapon. Ay, teka, tatawagin ko muna si Miss Divino. Binitiwan ni Arina ang tinatalupang mansanas. Napailing na lamang si Randall. Pwede namang unahin ng prutas bago ang trabahong kailangan niyang harapin. Ngunit gaya ng dati, mas mahalaga ang responsibilidad kaysa sa kanya. 30 taong gulang na siya at napaka-immature isipin na inaalagaan lamang siya ng mga magulang dahil sa responsibilidad niya. Ngunit hindi niya yun maiwasan. Yun ang nakikita at nararamdaman niya. Mahalaga lamang siya dahil siya ngayon ang nagpapatakbo ng restaurant chain ng kanilang pamilya. How are you, Mr. Alvarez? Bungad ni Lela pagpasok. Yakap nito ang bungkos ng mga papel. Hand me the documents, Miss Divino. Seryoso niyang utos sa sekretarya. Yes, sir. Kahit kumikirot ang sugat, pinilit pa rin tapusin ni Randall ang pagpirma sa mga dokumento. Pagsapit naman ng hapon, lumabas na siya ng ospital. Isinuot na rin niya ang slim fit gray blazer, black dress shirt at matching slacks, kasama ang polished black shoes na dinala ng mommy niya.
Dumiretso agad siya sa board meeting na ginanap sa corporate office ng Olandes Group. Nakasabay pa niya ang kanyang lolo sa pasilyo habang patungo sila sa conference room. "How's the progress of Locksbite Restaurant in Cebu, Randall?" Tanong agad nito sa kanya. "It'll start next month, Lolo." "Good. Focus on the meeting and observe how I preside over the board as acting chairman. One day that will be your role." "Noted, Lolo." Pasimpleng bumuntong hininga si Randall. Kagagaling lang niya sa ospital pero mas unang tanong ng lolo niya ay tungkol sa negosyo kaysa sa kalagayan niya. Ano pa bang aasahan niya dito? Hindi ito umaaktong lolo niya dahil mas pinaninindigan nito ang pagiging mentor sa kanya. Sa buong durasyon ng board meeting, tahimik lamang na nakikinig si Randall. Ilang beses na rin siyang isinama roon ng lolo niya at wala namang bago sa mga pinag-uusapan. Sa totoo lang, nababagot na siyang makinig sa mga ito. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi dumalo. Kilala na rin niya ang mga board members, ngunit isang beses pa lamang niyang nakaharap ng personal si Madam Melinda Olandes, ang founder ng Olandes Group at chairwoman ng board. "If there are no further concerns, we'll adjourn the meeting. Thank you, everyone." Saad ni Lolo Leon pagkatapos ng halos 3 oras na meeting. Unang lumabas si Lolo Leon ng conference room. Sumunod naman si Randall at ang iba pang board members. Magkakasunod silang lumabas ng gusali patungo sa mga sasakyang naghihintay sa driveway. Ngunit bago pa sila makasakay, isang babae ang sumigaw na kumuha sa atensyon ng lahat. "Oy mister, bayaran mo na yung mani ko." May ilan sa board members ang tumikhim at umiwas ng tingin sa direksyon ng babae. Curious namang napatingin si Randall dito. Kumunot ang noon ng binata nang makilala kung sino ito. "Peanut girl?" Mahina niyang sabi na nakarating pa rin sa pandinig ng lolo niya. "Do you know that girl, Randall?" "No, lolo." Mabilis niyang tugon. "Scandals can make you lose everything you've earned up to now." Paalala nito bago sumakay ng kotse. Sasakay na rin ng kotse si Randall nang may pumigil sa braso niya. "Mister, bayaran mo naman ko. Nalugi ako sa'yo kagabi. Bigla niyo na lang akong sinipa palabas ng sasakyan pagkatapos ng serbisyo ko. Aba, sayang ang mani ko ah." Napansin ni Randall ang mga negatibong tingin ng mga board members sa kanya. Para bang may nagawa siyang karumal-dumal na krimen. Ngayon niya nais bawiin ang sinabi sa kanyang tiyuhin na pagbabayarin ang babae kapag muli silang nakita. Sana hindi na lang sila nakita, lalo na't bukang bibig nito ang salitang mani na nagbibigay ng maling kahulugan sa mga nakaririnig. "Who the hell gave you the permission to hold me? Get the fuck away from me." Saad niya sa may bawi sa kanyang braso. "Ang sungit naman ito, naniningil lang eh. Kung hindi mo ka naaalala, ako yung babaeng isinakay na lang basta ng mga lalaking kasama mo sa van kagabi. Itinaas ko pa nga ang polo mo dahil puno yan ng..." "Alright, just stop using those words with double meanings. How much?" Inis niyang putol sa sasabihin ng babae saka dinukot ang wallet sa bulsa niya. "20 lang." Malakas nitong sagot. "Mr. De Rafa's grandson likes a cheap girl. No wonder he never dated my daughter." Narinig niyang sabi ni Mr. De Los Santos na ilang beses nirereto sa kanya ang dalaga nitong anak. Naglabas ng 1,000 si Randall at ibinigay sa babae. "Here's the money. Now stop bothering me." Sabi niya saka inihagis dito ang pera na nasa naman nito. Mabilis niya itong tinalikuran at sumakay sa kotse kasama ang lolo niya. Binaliwala na rin niya ang mapanghusgang tingin ng board members sa kanya. Wala siyang obligasyong magpaliwanag sa mga ito sa tunay na nangyari sa pagitan nila ng babae. "Stay away from that type of woman, Randall. She'll bring trouble and a high chance of dragging you down." "Noted, lolo." Tugon na lamang niya at hindi na nagpaliwanag pa. Hindi naman mahalaga ang katotohanan sa lolo niya dahil mas mahalaga dito na wag mabahira ng imahe niya. Nang umandar ang sasakyan, prenteng sumandal si Randall at hindi sinasadyang napatingin siya sa side mirror. Nakita niya ang babaeng masayang naglalakad dala ang bag na lalagyan ng mani. Maraan pa itong tumatalon at bawat nakakasalubong ay inaalok ng paninda. Wala siyang nakitang bumili pero hindi nawala ang ngiti nito. "Hard life, but at least she's free." Naiinggit niyang sabi sa isip. Samantala ay hindi mawala ang ngiti ni Lira habang naglalakad patungo sa Locksbite Restaurant malapit sa Olandes Building. Nagpunta lang siya roon para makipagkita sa kaibigan niya. Swerte naman at nakita niya yung lalaking ginamot niya ng mani kagabi. Piso lamang ang interes ng utang nito pero tubong-tubo siya sa ibinigay nitong 1,000.
Sana makatagpo pa ako ng mga katulad niya. Aba, tiba-tiba ako sa kanya. Pagpasok sa restaurant, pinagtitinginan si Lira ng mga tao. Ibang-iba ang luma niyang blouse at jeans sa suot ng mga ito. Pero wala siyang pakialam. Hinanap niya sa paligid si Mayan at agad itong nakita nang kumaway sa kanya. Lira, dito! Mayan! Sigaw niya saka tumakbo palapit dito. Nagyakap silang dalawa at agad sinimulan ng chika habang kumakain. Hanggang ngayon nagbebenta ka pa rin ng mani? Elementary pa lang tayo, ganyan ang sideline mo ah. Wala ka bang mapasukan na ibang trabaho? Tanong nito nang mapunta sa trabaho ang usapan nila. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, lalo pat elementary graduate lang ako. Nakakaraos naman ako sa pagtitinda ng mani. 25 ka na at hindi dapat habang buhay ganyan ka, Lira. Maghanap ka na rin ng ibang trabaho. Tingnan mo ko, nagtrabaho sa bar at nakakilala ng AFAM. Ngayon happily married na kami. Maswerte ka lang talaga, Mayan. Pwede mo ring maranasan ang swerte ko, Lira. May ipapakilala ako sa'yo. Matandang mayaman. Siguradong magugustuhan ka niya kapag naayusan ka. Malaki magbigay ng tip yun, lalo na kung virgin pa. Pilit nang umiti si Lira at nainsulto siya sa sinabi ni Mayan. Hindi naman ako sabik yumaman, friend. Okay na ako basta nakakaraos sa araw-araw. Isa pa, ito na lang ang kayamanan ko, ipagpapalit ko pa sa pera. Salamat na lang. Kahit ilang taon ka pa magtinda ng mani, hindi mo matutumbasan ang halagang ibibigay ng matandang yun sa isang gabing kasama ka niya. Tama ka pero kapag naubos ang perang ibibigay niya sa akin, hindi ko na rin mababawi ang kinuha niya. Ganito lang ako pero may prinsipyo pa rin ako. Hindi ako papasok sa landas na pinasok mo, Mayan. Maraming paraan para kumita ng pera at marangal ang trabahong ginagawa ko. Nakita ni Lira ang bumalatay na inis sa mukha ng kaibigan niya. Kinuha nito ang bag saka tumayo. Bahala ka? Binibigyan na nga kita ng pagkakataon para umangat sa buhay, pero tinatanggihan mo pa. Sa iba ko na lang ibibigay ang offer na sinayang mo. Siya nga pala. Sandali itong tumigil at lumukot ng pera sa wallet. Ako na magbabayad ng pagkain natin. Kawawa ka naman kung ikaw pa magbabayad. Tindera ka lang kasi ng mani at walang narating sa buhay. Pagbagsak nitong inilagay sa mesa ang 3,000 piso bago umalis. Malungkot na napangiti si Lira. Ang akala niya'y masaya ang reunion nilang magkaibigan, pero nauwi pa sa hindi pagkakaunawaan. Tinawagan lang yata siya ni Mayan para ipagtulakan sa matandang ipapakilala nito. Ikaw kasi, Lira, umasa ka pang kaibigan mo pa rin siya pagkatapos niya magkaroon ng pera. Nakakaangat na yun sa buhay at hindi na katulad ng dati ang tingin niya sa'yo. Sermon niya sa sarili. Nawalan na siya ng ganang ubusin ng mga pagkain. Parang hindi niya kayang lunukin ang mga yon kahit mukhang masasarap naman. Kinuha na lang niya ang sackbag sa sahig saka sinokbit palabas ng restaurant. Miss, sandali lang. Tumigil si Lira at hinintay ang isang ginang na palapit sa kanya. Bakit po, ma'am? Tanong niya. Anong pangalan mo, miss? Lira Ferreira po. Hi, Lira. Ako naman si Sandy, ang manager nitong branch ng restaurant. Pasensya na kung nakikinig ako sa usapan niyo ng kasama mo. Kung gusto mo, may trabaho akong ibibigay sa'yo. Legal at mas malaki ang kita kaysa pagbebenta ng mani. Anong trabaho naman po yan? At bakit mo ko bibigyan? Hindi mo naman po ako kilala. Naawa kasi ako sa'yo dahil sa mga narinig ko. Minsan na rin kasi ako minaliit ng ibang tao at nanggaling pa yun sa mismong pamilya ko. Nakarelate ako sa sitwasyon mo. So, kung gusto mo, pwede kitang kunin bilang service crew. This is a fine dining restaurant and you can earn up to 20,000 pesos a month. Tips from customers are also allowed. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo, kung saan ka lang mas komportable. Magaan na pakiramdam ni Lira kay Sandy at nakikita naman niyang mabait itong tao. Wala po akong karanasan sa ganyang trabaho, ma'am. Baka maging sakit lang po ako sa ulo. Don't worry, Lira. May free training sa restaurant para matutunan mo mga dapat mong gawin. May tiwala ako sa'yo. Napangiti siya at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Malaking bagay ang ibinigay nitong tiwala sa kanya. Sige po, kailan po ako magsisimula? You can start tomorrow. If you want, you can start today to get familiar with the place. Bukas na lang po, ma'am. Ipapaubos ko muna ng paninda kong mani para hindi nakakahiya sa kinukunan ko ng supply. Then, see you tomorrow, Lira. Hindi man maganda ang naging reunion nila ni Mayan, uuwi naman siyang may baon na good news. Kung kanina nawalan siya ng gana, ngayon ganado na ulit siyang magtinda ng mani. Napaubos niya ang mga paninda bago mag-alas 7 ng gabi. Nagpaalam na rin siya kay Mang Tonyo at binayaran ng utang dito saka siya umuwi ng bahay.
Pasado 9:00 ng gabi nang makauwi si Lira. Pagpasok sa bahay, sinalubong agad siya ng mga nagkalat na katawan sa sahig. Hindi patay ang mga ito, kundi mga palaboy na hinayaan niya makitulog sa bahay niya. Ito ang buhay kung saan siya iniwan ng kanyang mga magulang noong 9 na taong gulang pa lamang siya. Naghiwalay ang mga ito at parehong nag-asawa ng iba. Walang gustong kumupkup sa kanya, kaya namuhay siyang mag-isa. Mahirap, pero kinaya naman niya. Hindi kalakihan ng bahay niya, pero sapat yon para magkasya silang nasa 20 katao. Mababait ang kasama niya rito at tanging masisilungan lamang ang habol ng mga ito tuwing gabi. May kani-kanya rin silang trabaho at minsan ambagan sila sa pagkain. May pribadong espasyo naman siya dahil may sarili siyang kwarto. Lira! Napalingon siya nang marinig ang boses ng isang matanda. Napangiti siya nang makita si Lola, ang matandang iniligtas niya mula sa mga mapang-aping taong lansangan. 3 buwan na ito sa bahay niya at napansin niyang madalas nitong makalimutan ng mga bagay-bagay. Minsan naman, kung ano-ano ang sinasabi nito. Sa tingin niya may sakit ito sa pag-iisip pero hindi naman nananakit. Lola, bakit gising pa po kayo? Masama po bang pakiramdam mo? Nilapitan niya ang matanda at hinawakan ang kamay nito. Malamig yun pero mukhang okay naman to at nilalamig lang dahil malapit ito sa bukas na bintana. I've chosen you to inherit my wealth. Starting today, you won't have to sell on the streets anymore. What's mine is now yours. Sabi nito na nakatitig sa kanya. Ang ganda sa pandinig ng English nito na may accent pa. Teka lang po, Lola. Medyo nakakagulat ang English mo pero naintindihan ko naman po ang sinabi mo. Sige po, ako na magmamana sa kayamanan mo. Matulog na po tayo. Maaga pa po kasi ang trabaho ko bukas. Kapag nakasweldo ako, ipapacheck up po kita sa doktor. Pangako po yan. I wish to walk with you on your wedding day. Napakamot na lang sa batok si Lira. Kakaiba rin ang hiling ni Lola sa kanya. Hindi nga siya magkanobyo, magpakasal pa kaya? Sige po, Lola. Total wala naman ako nanay. Ikaw na lang po ang tatayong nanay ko. Sana lang may lalaking magkamaling pakasalan ako. Bulong pa niya sa huling pangungusap. Bahagyang natulala ang matanda at ilang saglit pa'y umiwas ito ng tingin. Nanahimik na lamang ito saka bumalik sa higaan at muling humiga. Madalas itong ganito kapag may sasabihin sa kanya. Good night, Lola. Inayos niya ang kumot nito bago siya pumasok sa sariling kwarto. Kinabukasan, maagang naghanda si Lira. Sinuot niya ang pinakatatago niyang maong na pantalon at kulay rosas na blusa. Damit niya yon noong teenager pa siya at medyo lumiit na sa kanya. Pinilit na lang niyang pagkasyahin kaya humapit ng husto sa katawan niya. Flat sandals na sira ang isang strap naman ang suot niya sa mga paa bago itinali ang kulot niyang buhok. Lola, aalis na po ako. May pagkain po akong iniwan para sa'yo. Kahit ka na lang po kapag nagugutom ka, ha? Hindi ito samagot at nakatingin lamang sa malayo. Kaya umalis na rin siya. May makakasama naman ito sa bahay dahil hindi sabay-sabay umaalis ang mga tao roon. Karamihan din ay mga bata at umuuwi pagkatapos mamalimos sa lansangan. Pagdating ni Lira sa restaurant, kaagad nagsimula ang bago niyang trabaho. May nagturo sa kanya ng mga dapat gawin at dahil determinado siya, mabilis siyang natuto. Nalaman agad niya kung paano mag-welcome ng customer, kumuha ng order at mag-serve ng pagkain. Walang tigil siya sa trabaho at hindi niya namalayan, uwian na pala. Great work on your first day, Lira. You handled everything well. Bati ni Sandy sa kanya. Salamat po, Ma'am Sandy. Umuwing pagod pero nakangiti si Lira. May baon pa siyang pagkain galing restaurant dahil may mga labis na putahe roon. Nanghihinayang siya kung itatapon lang, kaya hiningi na lang niya. Hinati niya yun sa mga nakikituloy sa bahay niya at hindi rin niya nakalimutan si Lola. Lola, kumain ka na rin po. Alok niya sa matanda sabay bigyan ng pagkain dito. Tumitig na naman ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Call my attorney, Lira. Tell him my location and have him pick me up. Sabi nito sa magandang English. Kinuha ni Lira ang luma niyang cellphone para pagbigyan ang hiling ng matanda. Madalas talaga sinasang-ayunan na lamang niya ang mga gusto nito para hindi sumama ang loob nito. Sige po, ano pong number ng abogado mo, Lola? Mabilis nitong sinabi ang numero na tinawagan naman niya, pero wala pala siyang load. Lola, wala po pala akong load. Tatawagan ko na lang po siya kapag nagka-load na ako. Ha? Sinong tatawagan mo, Iha? Tanong ng matanda na waring nakalimutan na naman ang pinag-uusapan nila. Nauunawaan naman niya ito, kaya ngumiti na lang siya.
Ulyanin na ito kaya mahaba ang pasensya nilang lahat dito. Wala po Lola, kumain na po kayo. Kumain naman ito at pagkatapos nanahimik na lang ulit. Nang mga sumunod na araw, mas naging determinado sa trabaho si Lira. Araw-araw siyang nakakatanggap ng tip mula sa mga customer dahil natutuwa ang mga ito sa kanya. Tuwing hapon may inuuwi siyang pagkain para sa mga kasama niya sa bahay. Wala na rin siyang alalahanin sa isusuot dahil may 6 na pares na uniformeng ibinigay sa kanya mula sa restaurant. Puting long sleeve, beige na scarf, slacks, apron at hairnet cap. Para sa kanya, napakaswerte niya na nakilala niya si Sandy. Isang umaga, nakatanggap sila ng order mula kay Miss Sandy na bibisita raw ang CEO at may mga kasama itong bisita. Kailangan maging pulido ang kilos nila dahil may kasama ring media ang mga ito. Okay guys, dating gawi. Walang magkakamali. Kaya na din to. Saad ni Sandy. Hindi nakitaan ni Lira ng kahit na anong kaba ang mga kasama niya. Marahil hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng bisita sa restaurant. Hindi rin siya kinabahan kahit nang dumating ang mga bisita. Maayos ang kanyang kilos at sa tingin naman niya ay satisfied ang mga ito sa pag-welcome ng restaurant. Mr. Alvarez, you didn't disappoint us. Your restaurant has the most welcoming staff and the most mouth-watering food I've ever experienced. I enjoyed every second I spent here. Saad ng isang banyagang bisita. Thank you, Mr. Smith. We're honored to have served you. Pamilyar kay Lira ang boses na yon. Inangat niya ang tingin kahit may bilin sa kanilang yumuko lang at huwag titingin sa mga bisita. Nagulat naman siya nang makasalubong ang tingin ng lalaking ginamot niya ng mani at mukhang nagulat din ito nang makita siya. Muli siyang yumuko sa takot na mahuli ni Miss Sandy. I'd love to have one branch of your chain in Singapore. Let's discuss a possible partnership. I believe it would do exceptionally well there. I appreciate your interest, Mr. Smith. Expanding to Singapore sounds promising. Let's go over the details another time, if you're not busy. In the meantime, please have my secretary accompany you to your car. Nanatiling nakayuko si Lira sa gilid kasama ang ibang staff nang dumaan ng mga bisita sa harapan nila. Kaunti na lang at makakatayo na siya ng maayos pag alis ng mga to, pero may isang bulto ang tumigil sa harap niya. Oh wait, I think I know you, miss. Look at me. Utos ng isang Ginoo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lira. Hindi naman niya kilala ang Ginoo pero mukhang kilala siya nito. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung naningil kay Mr. Alvarez ng bayad sa mani. Hinagod pa nito ng tingin ang kabuuan niya habang nakangisi. Maayos na ang kalagayan mo ngayon kumpara nung una kitang nakita. Mukhang maganda mag-alaga ng cheap na babae ang CEO ng Luxbite. Magsasalita pa lamang si Lira pero may malapad na likuran ang humarang sa unahan niya. Tanging gray suit nito ang nakikita niya at tuluyan siyang natakpan sa Ginoo. Mr. De Los Santos, you're making my employee uncomfortable. Please leave. Mr. Smith is waiting for you outside. Randall, hindi ko pa rin nakakalimutan ng ginawa mong pamamahiya sa anak ko. Ilang linggo siyang nagkulong sa kwarto nang tanggihan mo ang pag-ibig niya. Darating ang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Mahina nitong sabi na malinaw na narinig ni Lira. I'm sorry, miss. Kapag may pagkakataon, samahan mo ako magkape bilang apology ko. Malakas na sabi pa ng matanda na parang sinasadyang iparinig sa iba. Sumilip si Lira mula sa likuran ni Randall at nakita niya ang pilit ng ngiti ng Ginoo. Hindi po ako nagkakape, sir. Pwede po bang cash na lang o kaya bigas? Mas mahalaga po sa akin na mga yun kaysa sa kape. Sandaling natigilan si Mr. De Los Santos, pero maya-maya bigla itong tumawa. Gold digger. Sabi nito sa pagitan ng pagtawa. Ayoko rin po ng gold, mahirap ibenta. Idiot. Mahina nitong insulto sa kanya na may ngiti pa rin sa labi. Kinagagalak mo kitang makilala, Mr. Idiot. Salamat po sa pagbibigay ng pangalan mo. Ako naman po si Lira. Mabilis nagtago si Lira sa likuran ni Randall nang bumalatay ang galit sa mukha ng matanda. Please leave, Mr. De Los Santos. Seryosong sabi ni Randall. Teach your employees some manners, Mr. Alvarez. Galit nitong sabi bago umalis. Mangiinsulto ka ng kapwa pero magagalit kapag siya ang iniinsulto. Huwag kasing gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. Napapanot na ang sama pa ng ugali. Bulong pa ni Lira pero natahimik siya nang humarap si Randall sa kanya. In manager's office now, including you, Sandy. Utos nito sabay alis. Lumingon si Lira kay Miss Sandy at nakita niya ang pamumutla nito. Kinabahan na rin siya nang sabay silang pumasok sa opisina nito.
Naabutan nilang nakaupo si Randall sa upuan ni Miss Sandy habang sila'y nakatayo sa harapan nito. Nakatingin siya sa lalaki habang nakayuko naman ang katabi niya. I want her resume, Sandy. Bring it to me. Sir, kasi po... What? Napaigtad si Sandy sa lakas ng boses ni Randall. Wala po siyang resume, sir. You hired someone without a resume? Is this how a manager is supposed to act? Do you think you're fit to keep this position? Napansin ni Lyra ang panginginig na kamay ni Sandy kaya pumagitan na siya. Matapang niyang hinarap si Randall kahit posible siyang mawalan ng trabaho. Sa ganitong paraan man lang, maipagtanggol niya ang taong unang nagtiwala sa kanya. Mawalang galang na po, sir. Para sa akin, nararapat kay Ma'am Sandy ang posisyon niya. Walang duda po sa kakayahan niya bilang manager. Did I ask your opinion? Hindi po, sir. Then shut up. Hindi nagpatinag si Lyra sa maotoridad na pananalita ni Randall. Matapang pa rin siyang tumingin dito kahit tila napapaso na siya sa intensidad ng mga titig nito. Paano ako mananahimik kung pinapagalitan mo ang taong kauna-unahang nagtiwala sa akin? Sir, narito ako sa harapan mo. Kung may gusto kang malaman, ako ang tanungin mo. Bakit kailangan mong tanungin ng ibang tao kung kaya ko namang ibigay ang kasabutang gusto mo? Is this how a CEO is supposed to act? Do you think you're fit to keep this position? Imbes na kausapin mo ng direkta ang taong sangkot, bakit ka humahanap ng sagot sa iba? Nagpapakita ng kaduwagan ng pagkilos mo yan, Mr. CEO. Mahabang anya sabay takip ng palad sa bibig. Hala, nahawa na ako kay Lola. Bakit ako nag-English? Tama kaya ang grammar ko? Sabi niya sa isip. Bahagyang kinurot ni Sandy ang braso niya para patigilin, pero hindi siya nag-iwas ng tingin kay Randall. Sinalubong niya ang nakakapaso nitong titig, kahit gusto nang bumigay ang tuhod niya sa takot. Ilang saglit naglaban ang mga tingin nila hanggang bumuntong hininga si Randall. Go back to your work. Napahawak si Lyra kay Miss Sandy nang muntika na siyang matumba. Mabilis niyang hinila palabas ang ginang pero huminto ito. Ma'am Sandy, go back to your work daw. Umalis na tayo, baka magbago pa ang isip ni Sir Randall. Bulong niya rito. Lyra, narito ang trabaho ko. Opisina ko to. Ikaw ang bumalik na sa trabaho sa labas. Ngumiti ng pilit si Lyra at bahagya pang lumingon kay Randall na nakatitig pa rin sa kanya. Sige po, babalik na ako sa trabaho. Dinaigpayatan niya si The Flash sa bilis niyang lumabas. Habol-habol niya ang paghinga na parang nakipagkarera kahit ilang hakbang lamang naman ang ginawa niya. Nakakatakot pala ang boss namin. Parang kakainin ako ng buo kahit nakatitig lang. Kinilabutan talaga ako sa kanya. Pero in fairness, ang ganda ng pagka-brown ng eyes niya at gwapo siya ha. Bulong niya na may halong kilig bago bumalik sa trabaho. Samantala, hindi makapaniwala si Randall sa tapang na ipinakita ni Lyra. Napapansin niya ang tensyon sa katawan nito kanina, pero determinado pa rin itong nakatingin sa kanya. Bumitaw lang ito sa pagpapanggap na malakas nang pabalikin niya sa trabaho. Sir, tungkol po kay Lyra. Panimula ni Sandy. Tindera po siya ng mani at pilit siyang nare-recruit ng kaibigan niya para ibenta ang kanyang sarili sa isang matandang mayaman. Nanindigan po siya at mas pinili ang pagtitinda ng mani kaysa pumayag. Naawa po ako sa kanya kaya binigyan ko siya ng trabaho rito. Mabait po si Lyra at masipag. Marami pong customer na natutuwa sa kanya dahil sa magaan niyang ugali. At katunayan, gusto rin siya ng mga staff natin. Kung pwede po sana, huwag mo siyang aalisin sa trabaho. Paliwanag at pakiusapan nito. Make sure this action of yours won't affect us in the future. Ikaw ang mananagot kapag may ginawa siyang hindi maganda, Sandy. Yes, sir. Masaya nitong tugon. I'll check the operation today. Saad niya saka lumabas ng opisina. Tahimik na naglibot si Randall sa loob ng restaurant para magsagawa ng inspeksyon. Isang nakagawi ang routine na ginagawa niya sa bawat branch ng Luxbite. Tinitiyak niya na maayos ang operasyon at serbisyong inihahandog ng restaurant. Maayos naman ang lahat, kaya tumigil muna siya sa bakanteng mesa malapit sa glass wall para magpahinga. Magandang araw, sir. Ano pong order mo? Lumingon siya sa babae at agad na wala ang ngiti nito nang makita siya. Sorry, sir. Akala ko po customer ka. You're Lyra, right? Yes, sir. Nawala ang ngiti mo na makita ako. May pinipili ka bang customer na ngingitian? Kunot noon niyang tanong. Wala naman po, sir. At saka, hindi naman po kayo customer. You're not going to smile at your CEO? Hindi naman sa ganun, sir. Pero kasi, kahit anong ngiti ang ibigay ko sa'yo, hindi ka naman ngumingiti pabalik. Sinalo mo ba lahat ng problema sa mundo at hindi mo na kayang ngumiti kahit konti?
Pakiramdam ko mas lalo ka pang nagagalit kapag giningitian ka. Sa tingin mo matutuwa ako sa ngiti mo kapag naaalala kong ginawa mo. Nilagyan mo ng inuya mong mani ang sugat ko. Pagpapaalala niya sa ginawa nito. Hindi ko naman sinasadya yun, sir. Nataranta kasi ako at natakot din sa baril ng lalaki. Akala ko nga hindi na ako makakaalis doon. Move on na lang tayo, sir. Ang mahalaga naman, ligtas ka ngayon. Magaling na ba ang sugat mo? Dapat hindi ka muna nagtatrabaho, baka mabinat ka. Umiwas ng tingin si Randall at muling tumingin sa labas ng glass wall. Sa dinami-rami ng mga taong nakakasama niya sa araw-araw, natitiyak niyang lahat ng mga yon ay alam ang nangyari sa kanya. Pero kahit isa, walang nagsabi sa kanya ng mga sinabi ni Lyra. Hindi niya narinig na pinahalagahan ng iba ang kalusugan niya. Get me a bottle of champagne and a truffle popcorn delight. Imbis ay sabi niya rito. Right away, sir. Tugon nito sa masiglang tono bago umalis. Maya-maya, bumalik na rin si Lyra dala ang order niya. Maingat nitong inilagay sa mesa ang bote ng alak at popcorn. Drink moderately, sir. Lalo na kung hindi pa bumabalik sa normal ang katawan mo, baka magkasakit ka. Saad pa nito bago umalis. Nakatitig lang si Randall sa bote ng champagne at hindi siya nangahas na buksan yun. Hindi pa talaga bumabalik sa dating lakas ang katawan niya. 3 linggo na pero hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat niya. Tinitiis lang niya ang sakit dahil kailangan niyang magtrabaho. I don't want to get sick again. Sabi niya at pinapak na lamang ang truffle popcorn. Ang isang beses na pagbisita ni Randall sa Luxmite Makati branch ay naulit ng naulit. Natatagpuan na lamang niya ang sarili na tumatambay roon at hindi yun karaniwan sa kanya. May kakaiba sa restaurant ngayon na nagpapagaan sa pakiramdam niya. Bahagya ring nakapag-relax ang isip niya sa trabaho at bahagya ng humilom ang sugat niya. Nanatiling payapa ang isipan niya sa lugar na yon. Marahil nakatulong ang paulit-ulit na pagdaan ni Lyra sa pwesto niya. At nagtatanong kung ayos lamang siya o kung may kailangan siya. Ito lamang ang may lakas ng loob na gawin yon dahil sadyang umiwas ang ibang staff sa kanya. Paminsan-minsan pinapanood niya ito habang nagsaserve ng pagkain sa mga customer. At sa kasalukuyan, nagdala ito ng pagkain sa isang pamilya sa kabilang mesa malapit sa pwesto niya. Magandang araw po, ma'am, sir. Ito na po ang order nyo. Caesar salad, garlic butter shrimp, grilled fish fillet with lemon sauce, crispy pork belly, roasted chicken, garlic rice, and iced tea. Enjoy your meal po. Masigla nitong sabi habang isa-isang inilalagay sa mesa ang mga pagkain. Thank you, miss. We'll add vanilla ice cream for dessert. Saan ng middle-aged woman sa mesa? Right away, ma'am. Ngumiti si Lyra sa mag-anak at ngumiti rin sa kanya nang humarap ito sa direksyon niya. Ngunit napansin niya ang sadyang pagharang ng paa ng isang bata sa daraanan nito. Natisod ang dalaga at ilang beses itong humakbang pauna para ibalik ang panimbang, pero natumba pa rin ito sa kanya. Sir Randall? Bulong ng dalaga sa pangalan niya nang masalo niya ito. Sinadya niyang humarap kay Lyra nang mawalan ito ng panimbang. Sa direksyon niya ito napunta at mabilis niyang nahawakan ang kamay nito saka hinila palapit. Naiwasan ang pagkasubsob nito sa sahig, ngunit hindi ang pagkasubsob sa dibdib niya. Pabagsak pa itong napaupo sa kandungan niya. Are you okay? Tanong niya habang nakatitig sa maamo nitong muka. Ngumiti si Lyra at nagmamadaling umalis sa kandungan niya. Okay lang po ako, sir. Salamat sa pagsalo kahit sumakit ang labi ko. Pero okay lang naman. Mas mabuting sa dibdib mo ito tumama kaysa sa sahig. Napatingin si Randall sa labi ni Lyra na walang kahit anong bahid ng lipstick. Hindi mapula at hindi rin maputla, pero may natural na kintab at mukhang malambot. Napalunok na lang siya habang pinagmamasdan ang labi ng dalaga. Nako miss, pasensya na at pasaway talaga itong apo ko. Ayos ka lang ba? Tanong ng ginang kaya nabaling dito ang atensyon ni Lyra. Ayos lang po ako, ma'am. Sige po't ihahanda ko lang ang dessert nyo. Paalam nito sa ginang. Sinundan ng tingin ni Randall si Lyra na hindi nagabalang tumingin sa kanya. Hindi man niya namamalayan, nakapaskil na pala ang ngiti sa labi niya. Mr. Alvarez? Lumingon sa harapan si Randall at agad nawala ang ngiti niya nang makita ang kanyang sekretarya. Siguradong nakita nito ang ngiti sa mga labi niya. What is it, Miss Divino? Seryoso niyang tanong sa babae. Ilang araw na po kayong hindi pumapasok sa opisina. Hindi rin po kayo sumasagot sa tawag ko. And? Seryoso niyang tanong. Nag-aalala lang po ako, sir. Kinakabahan po ako at baka mapahamak na naman kayo kaya pinuntahan ko kayo rito. Thank you for the concern. You may go back to work and cancel my appointment for the week.
Bakit po, sir? Matiim na tinitigan ni Randall ang babae. Umiwas ito ng tingin bago yumuko. Bumuntong hininga na lamang siya. Nag-iisang tao lang talaga ang may kakayahang salubungin ang tingin niya, at yun ay si Lyra. Kung hindi nito lalabanan ang titig niya, susuklian naman siya nito ng ngiti. Mga ngiting nagpapagaan sa pakiramdam niya. Your job is to follow my orders, not to ask questions. Do your job and don't question it. Yes, sir. Nang hindi pa rin umaalis sa harapan niya ang babae, siya na lamang ang tumayo at nagtungo sa kusina. Kaagad siyang binati ng mga staff doon. I'll cook something for everyone. Saad niya sa master chef. Nagtaka ito pero hinayaan lang siya. Kaagad niyang inihanda ang mga sangkap sa lulutuin niyang sinigang na hipon. Ilang sandali pa, natapos na siya sa pagluluto. Share this with everyone. Utos niya sa mga staff ng kitchen. Tumingin ang mga ito sa isa't isa at halatang nagdadalawang isip sa munod. Kumuha na lang si Randall ng maliliit na mangkok saka nilagyan ng sinigang at binigay sa mga ito. Niluto ko to para sa inyo. Bakit ayaw niyo kainin? Seryoso niyang tanong. Mabilis namang kumuha ang mga ito ng tigi-isang mangkok na halatang natakot sa kanya. Salamat, sir. Saad ng assistant chef bago ito humigop ng sabaw. Kaagad itong nasa mid ng malasahan ng niluto niya. How's the taste? Tanong niya rito. Masarap po, sir. Bumuntong hininga si Randall. Napansin niyang napipilitang kumain ng mga staff ng niluto niya. Alam niyang wala siyang talent sa pagluluto, pero nagluto pa rin siya. Gusto lang niyang makita kung sino sa mga ito ang nagsasabi ng totoo o kung sino ang maglalakas loob na tapatin siya. Sa nakita niya, malaki pa rin ang distansya ng mga ito sa kanya. Huwag na ninyong kainin kung pangit ang lasa. Saad na lamang niya at lalabas na sana ng kusina nang makasalubong niya si Lyra. Narito ka pala, sir. Akala ko umuwi ka na. Nawala ka kasi sa pwesto mo kanina. I cooked for everyone. Wow, talaga? Nasaan? Patikim mo ko. Excited nitong sabi saka lumapit sa mga mangkok ng sinigang na hindi pa rin nagagalaw. Kumuha ito ng isa at agad na humigop ng sabaw. Pero tulad ng iba, nasa mid din ito. Sir, bakit ganito ang lasa ng luto mo? Maalat at sobrang asim pa. Overcooked din ng hipon. Pero nagkulang naman sa luto ang ibang gulay. Matigas pa tong labanos, oh. Diretso nitong sabi. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalaga nang pumagit na ang master chef na si Landres. Pasensya na, sir. Madalas po talagang walang preno ang bibig nitong si Lyra. Manong Landres, bakit ka ba kinakabahan? Hindi naman ako kakainin ni Sir Randall sa mga sinabi ko. Akala mo siguro galit siya, no? Saka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alangan nang masabihin kong masarap kahit na hindi. Tumawa pa si Lyra bago lumapit kay Randall. Tumayo ito sa tabi ng binata habang pareho silang nakaharap sa mga staff. Masama lang tumingin si Sir Randall pero mabait to. Sigurado ako ron. Di ba, sir? Bahagyang binaling ni Randall ang ulo kay Lyra. Nakangiti na naman ito na nagpapagaan sa tensyon sa paligid. Yeah, at least I don't eat people when I'm angry. Pabiro talaga tong si Sir Randall. Sabayan mo na lang kami kumain, sir. Ipaayos na lang natin kay Manong Landres tong niluto mo. Masarap naman siya pero kailangan ng remedyohan. Baka kasi magkasakit tayo sa bato sa sobrang alat ng sinigang mo. Okay. Sang-ayon ni Randall na mas nagbalawak sa ngiti ni Lyra. Nagindaan si Lyra para mawala ang tensyong nararamdaman ng mga staff kapag nasa paligid siya. Sa unang pagkakataon, nakasalo niya ang mga ito sa pagkain at nagawa niyang makipagbiruan sa mga to. Nagkaroon na sila ng koneksyon hindi lang bilang CEO at staff, kundi isang pagkakaibigan na maaaring tumagal habang buhay. Thank you, Lyra. Bulong niya sa dalaga nang sabay silang lumabas ng kitchen. Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Tumigil din siya at tumingin dito. Sa taas niyang 6'1", hanggang leeg niya lamang ang taas ng dalaga. Bahagya itong nakatingala at siya naman ay bahagyang nakayuko. Minsan, kailangan talaga nating huminga sa nakakapagod na mundong to, sir. Kailangan lang natin ng mga taong magpapagaan sa bigat ng nararamdaman natin. Sapat na ang presensya nila para maramdaman nating hindi tayo nag-iisa. Masaya ako nakatulong sa'yo, Sir Randall. At least ngayon, nakita ko na ang ngiti mo. Hindi na itinago ni Randall ang kanyang ngiti at hayagan na niyang ipinakita yon kay Lyra. Napatulala naman ang dalaga at bahagya pang umawang ang mga labi nito habang nakatitig lang to sa kanya. Bakit natigilan ka, Lyra? May problema ba? Napakorap si Lyra at napansin na lamang niya ang unti-unting pamumula ng mga pisngi nito. Ang gwapo mo kasi, sir.
Nakakapanibago. Parang kinikilig ako sa'yo. Malakas na napatawa si Randall. Tama sila, Andres. Wala talagang preno ng bibig mo, Lira. Honest lang talaga ako, sir. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Paalam nito. Inangat niya ang isang kamay at marahang ipinatong sa ulo nito. Okay. Nakangiti niyang tugon. Para akong aso sa ginawa mo, sir. Mahina nitong reklamo bago umalis. Sinundan niya ito ng tingin habang nakangiti, pero kumunot ang noo niya nang may napansin sa isang customer. Mabilis ditong itinago ang hawak na kamera nang makitang nakatingin siya. Hinala niya, palihim itong kumukuha ng mga larawan niya. Paparazzi. Naiiling niyang sabi sa isip. Sigurado na naman siyang may bagong haharapin na issue sa mga susunod na araw. 2 araw ang nakalipas simula nang makita ni Randall ang paparazzi, kumalat ang mga larawan niya sa internet kasama si Lira. Kasama roon ang larawan habang nakakandong sa kanya ang dalaga at ang ilang shots na nakangiti sila sa isa't isa. Meron din itong larawan habang nagtitinda ng mani sa kalye na mukhang nakuha sa isang CCTV footage. They worked so hard to get those shots just to ruin me. Baliwala niyang sabi. Kahit kaunting kaba ay hindi siya nakaramdam na magagawa siyang sirain ng mga larawang yon. Hindi siya apektado, pero taliwas sa mga magulang niya. Hinarang siya ng mga ito nang papasok na siya sa opisina. Mag-usap muna tayo, Randall. Hinila siya ng kanyang ina patungo sa salas. Magkakaharap silang umupo roon habang hinihintay niya ang sasabihin ng mga ito. Totoo bang ililipat mo ang main office ng Luxbite Restaurant sa Makati branch? Malapit sa corporate office ng Olandis Group? Tanong ng daddy niya. Yes, Dad. I like the atmosphere there. It's light and relaxed. No pressure at all. Yun lang ba? Segundang tanong naman ng mommy niya. And the people there, I love them. Sa nakaraang mga araw, napapansin ko na napapadalas ang pagbisita mo sa branch na yun. Nakalimutan mo na bang may itinatayo tayong branch sa Cebu? Mas dapat mong pagtuunan ng pansin yun kaysa sa branch na stable at malaki ang kinikita. Matamang tumingin si Randall sa daddy niya. Dad, I'm not a CEO for nothing. Hindi ito ang unang beses na nagtayo tayo ng branch sa iba't ibang parte ng bansa. Pero lahat yun ay maayos na naitayo kahit wala ang presensya ko. May tiwala ako sa construction firm na kinuha ko. Hindi yun ang gusto naming i-discuss sa'yo ng daddy mo, Randall. May mga kumakalat na larawan mo sa internet kasama ang isang babae. Kung hindi ako nagkakamali, tindera siya ng mani na ngayon ay isang staff ng Luxbite. Kitang-kita sa larawan kung gaano kayo kalapit na babaeng yun. Paano kapag nakita ito ng lolo mo? Wala pa siyang ginagawa ngayon dahil abala pa siya sa problema ng Orlandis Group. Hindi ko alam kung anong problemang meron siya pero sa oras na malaman niya to, mawawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Habang maaga pa, iwasan mo ng babaeng yon. Bumuntong hininga si Randall at lumambot ang tingin niya sa mga ito. Isang nagsusumamong tingin ng anak sa kanyang mga magulang. Mom, Dad, simula pagkabata, wala akong karapatang pumili ng gusto ko. Kung anong inuutos sa akin, yun ang ginagawa ko. Para akong robot na nakaprogram para maging sunod-sunuran. Kahit ngayon lang, hayaan niyo pumili naman ako. Si Lira ang kasama ko sa larawan. Siyang nagligtas sa akin ng dinukot ako. Kung hindi dahil sa mani na inilagay niya sa sugat ko, hindi ako dadalhin sa ospital ng mga kidnappers. Hindi sana ako nailigtas ni Uncle Gopi. Si Lira din ang naging daan para mapalapit ako sa mga empleyado ko. At siya rin ang nagturo sa akin ngumiti. Yung bigat sa dibdib ko na ilang taon ko nang pinapasan, biglang gumaan dahil sa kanya. Sa totoo lang, malapit ko nang takasan ang lahat ng responsibilidad ko. Pero nanatili pa rin ako. Naramdaman ko kasing hindi ako nag-iisa simula nang nakilala ko siya. Tapos ngayon gusto niyong iwasan ko ang taong nagpaparamdam sa akin na tao ako at hindi robot. Nung nakidnap ako, may isa man lang bang nagtanong sa inyo kung kumusta ako? Wala, diba? Tanging si Lira lang nagmalasakit sa akin. Anak, ginagawa lang namin to para protektahan ka. Kilala mo ang lolo mo. Hindi yun papayag na mapalapit ka sa ganoong klase ng babae. Iba na lang ang lapitan mo. Marami namang babae eh. Huwag lang yung dating tindera ng mani. Pakiusap ng mommy niya. You're right, Mom. There are a lot of women, but Lira is the only one. She's unique in her own way, and no one can match her personality. Eh ano naman kung tindera lang siya dati ng mani? May nilabag ba siya sa batas? Hindi ko alam na ganyan kayo ka-judgmental. If you don't like her, then don't include me. I like her. Matatag niyang sabi bago tumayo. Excuse me, mahuhuli na ako sa trabaho. Prente siyang naglakad palabas at hindi nakinig sa mga magulang niya na iwasan si Lira.
Sa kabilang banda, day off ni Lira at nakuha na niya ang sweldo sa restaurant. Halos 2 buwan na rin siya roon at maganda ang income niya. Tulad ng pangako niya, pina-check up niya si Lola. Dinala niya ito sa Olandes Hospital dahil sabi ni Miss Sandy, magagaling ang mga espesyalista roon. Pagdating sa ospital, natigilan siya habang hawak ang ballpen at nakatingin sa patient information sheet na kailangan niyang fill upan. Ma'am, paano po kaya to? Hindi ko po kasi kilala si Lola. Nakita ko lang siya sa lansangan. Nagtanong-tanong na rin po ako kung may nakakakilala sa kanya. Pero wala po kaya inalagaan ko na lang siya. Hindi ko po alam kahit pangalan niya. Sabi niya sa babaeng nasa information desk. Pakilagay na lang po ang tawag mo kay Lola sa name box at pa-estimate kung ilang taon na siya. Ilagay mo na lang din po ang contact information mo. Later na lang po namin i-update ang information niya kapag natagpuan namin ng pamilya niya. Sige po. Pagkatapos mag-fill up, naghintay sandali si Lira bago sila papasukin sa check-up station. Ano pong nangyari kay nanay? Tanong ni Dr. Cruzat kay Lira. Madalas po niyang nakakalimutan ng mga ginagawa niya. Minsan bigla siyang may naaalala, tapos makakalimutan na naman niya. Kumunot ang noon ng doktora nang pagmasdan si Lola. She looks familiar. What's her name? Sorry doktora, hindi ko po kilala si Lola. Inalagaan ko lang po siya nang matagpuan ko siya sa lansangan. Please give me a moment, miss. I need to verify something first. May pagmamadali nitong kinuha ang cellphone at may tinawagan sa kabilang linya. Sir, are you with Madam Melinda Olandes? Sandali itong tumahimik na waring pinapakinggan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Oh God, if she went missing, I think she's the patient I'm with right now. Please come here quickly, sir. Pagkatapos nito makipag-usap, inasikaso agad nito si Lola. Isinailalim sa mga test habang siya hindi umaalis sa tabi ng matanda hanggat hindi niya nalalaman ang totoong kondisyon nito. Matapos ang ilang oras na paghihintay, muli siyang tinawag ni Dr. Cruzat. Hawak-hawak niya ang kamay ni Lola nang pumasok sa opisina nito. Pero hindi nag-iisa ang doktora. May kasama itong matandang lalaki na agad tumayo nang makita si Lola. Melinda! Halos mabitiwan nito ang hawak na tungkod sa pagmamadaling makalapit kay Lola. Thank God I found you. I've been looking for you everywhere. Akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Saad nito habang yakap ang matanda. Nagkaroon ng ideya si Lira na baka ito ang asawa ni Lola. Pero hindi siya naglakas loob na magtanong. Lumapit na lang siya kay Dr. Cruzat at hinayaan muna ang dalawang matanda. Doktora, siya po bang asawa ni Lola? Nagkakamali ka, miss. Abogado at best friend niya si Madam Olandes. Wala siyang asawa at anak dahil natuon ang atensyon niya sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at mga ari-arian. Noong nakaraang buwan, nagkasakit siya at habang lumilipas sa mga araw, lumalala ang kondisyon niya. Hanggang sa bigla siyang nawala habang nasa isang charity event siya. Nakalingat ang mga nagbabantay sa kanya at hindi na malayang umalis siya. Napaisip naman si Lira na totoo pala ang palaging sinasabi ni Lola sa kanya. Siya lang talagang hindi sumeseryoso dahil akala niya hindi totoo yun. May abogado pala talaga ito. Ano po ang sakit ni Lola, doktora? May Alzheimer's disease si Madam Olandes. But don't worry, mas maaalagaan na siya ngayon dito. By the way, pag-aari niya tong ospital at isa ko sa mga pinag-aral niya. Panahon ko naman para alagaan siya. Napasinghap sa gulat si Lira. Hindi maabot ng isip niya kung gaano kayaman si Lola. Sa laki nitong ospital, baka hindi lang milyon ang kinikita nito. Lira, lumingon siya nang marinig ang boses ni Lola. Hinawakan nito ang kamay niya habang nakaalalay rito ang matandang lalaki. I've chosen you to inherit my wealth. Starting today, you won't have to sell on the streets anymore. What's mine is now yours. Remember that. Ngumiti si Lira nang marinig ulit niya ang paulit-ulit nitong sinasabi. Sige po Lola, tatandaan ko yan. Pero dapat magpalakas ka muna. Di ba nangako ka? Panonoorin mo pa akong ikasal? Tapos ikaw ang tatayong nanay ko. Kasi wala akong nanay. Tutuparin pa natin yun. Kaya laban lang po Lola. Hindi maiwasang malungkot ni Lira habang binibigkas sa mga salitang yon. Ngayon natagpuan na ni Lola ang sariling pamilya, alam niyang magkakahiwalay na sila. No crying, Lira. You're a strong woman just like me. Always stay strong. Opo, Lola. Ikaw din po.
Natahimik na naman si Lola sa kayumuko. Isang senyales na nakalimutan na naman ito ang pinag-uusapan nila. Doktora, sigurado po ba kayong aalagaan si Lola rito? Hindi po kasi ako mapakali na iwan siya rito nang walang kasama. Baling niya sa doktora. Iiwan mo siya rito? Parang gulat pa nitong tanong. Opo, kung yun ang makakabuti para sa kanya. Magulo po kasi ang tinitirhan ko at siksikan din kami sa bahay. Hindi ko rin po siya maalagaan dahil sa trabaho ko. Miss, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Melinda? She wants you to inherit her wealth. Saad naman ng matandang lalaki. Paulit-ulit niya pong sinasabi sa akin yun. Sumasang-ayon na lang po ako para hindi sumama ang loob niya. Lagi nga po niyang binabanggit na tawagan ko ang abogado niya. May sakit po si Lola at baka dala lamang yun ang sakit niya. Ang gusto ko lang po, malaman kung maaalagaan talaga siya rito. Don't worry, miss. I give you my word. I'll take care of my best friend. But if you need any help, don't hesitate to ask me. Salamat po, sir. Sorry pero ano po pala pangalan mo? Leon de Rafa. Sige po, Sir Leon. Nang masiguradong maayos na si Lola sa ospital, umuwi na rin si Lira. Pagdating sa bahay, hindi niya inaasahan na makikita roon ng sasakyan ni Randall. Lumapit siya at kinatok ang bintana nito. Sir Randall, anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makita ang lalaki. Day off mo ngayon at nagdala ako ng pagkain para sa inyo ng mga kasama mo. Nakakahiya naman, nag-abala ka pa, sir. Pasok ka muna sa loob. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Umatras si Lira nang bumukas ang pintuan. Napahagod ang tingin niya kay Randall nang bumaba ito ng sasakyan. Suot nito ang simpleng gray long sleeve shirt na humahapit sa malapad nitong dibdib at khaki cargo shorts na ipinares sa white sneakers. Simple lamang ang forma nito pero malakas pa rin ang dating. Mukhang hindi pa ito nakasuklay dahil medyo basa at magulo pa ang buhok nito. Bumagay naman dito ang wet look at nagmukhang may photoshoot. Lira. Pukaw nito sa kanya na hindi niya namalayang nakatulala pala siya. Ha? Sorry, natulala na naman ako sa kagwapuhan mo, sir. Halika, pasok tayo sa loob. Pero pagpasensyahan mo ng bahay ko hindi kagandahan at hindi rin malaki. Wala ka bang kasama? Ngumiti naman ito nang marinig ang papuri niya. May bodyguards ako, nasa paligid lang. Kumain na ba sila? Tanong ulit niya habang tinutulungan si Randall sa pagbaba ng mga pagkaing dala nito. Yeah. Napatigil naman si Lira nang may naalala. Kunot noo siyang tumingin sa binata. Teka lang, Sir Randall, paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira? I asked Sandy about your address. At bakit personal ka pang nagdala ng pagkain dito? Gawain ba ito ng isang CEO? No, but I want to. Luck's Bite feels empty without you. I miss your voice. Natameme si Lira. Napakagat na lamang siya sa ibabang labi para pigilan ang kilig. Sino ba kasing hindi kikiligin kung katulad ni Randall ang nagsabi ng I miss your voice? Delulo na kung delulo pero iniisip niyang may gusto ito sa kanya. Sir, wag kang ganyan. Baka mahulog ka sa akin. Aba, sasaluhin naman kita. Sayang kapag bumagsak ka lang sa lupa. Kaya lang, magkakaroon ka ng shotang nakatira sa squatter. Biro niya rito. I don't mind. If I love someone, I love her no matter where she comes from or what kind of life she has. Nasa akin ang lahat at siya na lamang ang kulang. Kung ikaw magbibigay sa akin ng kulang sa buhay ko, mamahalin kita ng higit pa sa inaakala mo. Sabi nito na nakangiti sabay kindat. Parang tumigil sandali ang paligid ni Lira. Nakatitig lang siya kay Randall habang pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Wrong move ang magpa-fall ito, lalo pat marupok siya sa mga taong mabuti ang pakikitungo sa kanya. Masasaktan lang siya kung susugal sa isang katulad nito. Biro lang yun, sir. Tara na sa loob. Pagbawi niya saka nagpatiun na papasok ng bahay. Hindi nagulat si Randall sa mga taong nasa loob ng bahay niya. Mas nagulat pa siya nang sumalo ito sa pagkain nila. Wala itong kaarte-arting nakisalamuha kahit ang iba sa mga bata ay hindi pa naliligo at amoy pawis sa maghapong pamamalimos. Nahuhulog na tuloy siya sa pinapakita nitong kabaitan. Salamat sa pagkain, Sir Randall. Saad niya nang magpaalam itong aalis na. Lira, pwede ba ako makiusap sa'yo? Seryoso nitong tanong na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanya. Ano yun, sir? Samot-sari ang posibilidad na naglalaro sa isip ni Lira. Baka alokin siya nito ng kasal. Anong isasagot niya? Pwede ba siyang mag-inarte at magpakipot sandali kahit dati siyang tindera ng mani?
Sayang naman kung tatanggi siya. Hindi naman yata niya makakayang tanggihan ng katulad ni Randall. Choosy pa ba siya? Hunk na ang kaharap niya. Pwede bang wag mo akong tawaging sir kapag wala tayo sa trabaho? Call me by my name. Alang-aling napangiti si Lyra. Napasobra ang iniisip niya sa posibleng itanong ni Randall. Pero okay na rin. At least, hindi siya nabigla kung alokin siya nito ng kasal. Hindi naman sila magkasintahan at hindi rin ito nanliligaw sa kanya. Ang masaklap pa, wala naman yata itong feeling sa kanya. Feelingera lang siya at delulu pa. Oo naman, maliit na bagay. Salamat sa pagbisita, Randall. That's better. Ngumiti ito at marahang pinatong ang kamay sa ulo niya bago sumakay ng kotse. Napapansin niyang ito ang paraan ni Randall kapag nagpapaalam sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, mas napalapit sa isa't isa sina Lyra at Randall. Napapansin na rin ng mga kasamahan nila sa trabaho ang closeness nilang dalawa. Pero wala namang naririnig na masamang salita si Lyra mula sa mga ito. Tuloy ang pagkadilulo niya na baka may gusto sa kanya ang binata. Mas lalo tuloy siyang na-inspire magtrabaho dahil lumipat na ito ng opisina. Kaya lang, nasa Cebu ito ngayon para bumisita sa tinatayong branch doon. Lyra, pakiserve nito sa VIP table 3. Saad ng head waitress na pumukaw sa pagpapantasya niya kay Randall. Sige po. Kinuha ni Lyra ang tray bago nagtungo sa VIP table. Nakita niya ang isang babaeng naghihintay roon. Ngumiti agad siya at binati ito. Magandang araw po, ma'am. Salamat sa paghihintay. Ito na po ang order mo. Marahan niyang inilagay sa mesa ang tray ng pagkain. Pero hindi yata maganda ang mood ng babae. Naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sabay ikot ng eyeballs. Kilala mo ba ako? Tanong nito. Hindi po, ma'am. Mabuti naman. Anyway, hindi ka naman pala maganda sa personal. Akala ko pa naman, mapapantayan mo ang ganda ko. Sabi nito na wala siyang ideya kung bakit may comparison sa kanilang dalawa. Totoo, ma'am, napakaganda niyo po. May order pa po ba kayo? Sang-ayon na lang niya rito. Wala na, pero may hihilingin ako sa'yo. Ano po yun? Magalang pa rin niyang tanong kahit sinusungitan siya nito ng walang dahilan. I'm Grace De Los Santos, Randall's fiancé. I want you to leave my fiancé alone. Kung magiging matigas ang ulo mo, mawawalan ka ng trabaho. So, maging wise ka sa pagpili. Si Randall o ang trabaho mo? Ngumiti lang si Lyra nang maging pamilyar sa kanya ang pangalan ng babae. Nabanggit na ito sa kanya ng isa sa mga katrabaho niya. Ito raw ang babaeng halos ipagtulakan ng sarili kay Randall pero tinanggihan ng binata. Ma'am, wala po akong laban sa ganda mo. Hindi ako papatulad ni Sir Randall. Kung naging lalaki lang ako, ikaw ang liligawan ko. Really? Mukhang natuwa ito sa pambobola niya. Yes, ma'am. Kung ako sa'yo, order pa ako ng ibang putahe. Matutuwa si Sir Randall kapag sinusuportahan mo ang negosyo niya. That's a good idea. Please pack 20 individual box meals with 3 courses per box. Noted, ma'am. Thank you. Nakangiti na nitong sabi. Siya nga pala, ma'am. May advice lang ako sa'yo. Maganda ka at dapat hindi mo yan sinasayang sa isang lalaki. Kung hindi ka niya mahal, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kapag masakit na, nasa maling tao ka. Love yourself kasi malay mo, nasa paligid lang ang tamang tao para sa'yo at naghihintay lang siya na makita mo. Nagulat si Lyra nang biglang tumayo si Grace at niyakap siya. You're the kind of a person I want as a friend. Please, let's be friends. Biglang nagbago yata ang ihip ng hangin at gusto na nitong makipagkaibigan sa kanya. Sige ma'am, pero magtatrabaho muna ako ah. Enjoy your meal. Alright, Lyra. Saad nito bago siya bitiwan. Kilala mo ko, ma'am? We're friends now, Lyra. Call me Grace. And yes, I know you. Nakita ko ang mga larawan mo sa internet kasama si Randall. Nagalit ako nang makita yon. Pero nang makausap kita ngayon, nauunawaan ko na si Randall. Mabait ka at magaan kausap. Patitigilin ko na lang si Dad sa paghahanap ng butas para makaganti kay Randall sa ginawa niya sa akin. It's my fault for loving someone who isn't in love with me. Grace, di ba magkaibigan na tayo ngayon? Dumating ba kayo sa punto na ipakidnap si Sir Randall dahil gusto mo siya? Nagbabaka sakali niyang tanong nang maalala ang unang pagkikita nila ng binata. Wala siyang alam kung nahuli na ang salarin, pero gusto niyang malaman kung may kinalaman ng babae. What? No! Nagagalit lang si Daddy dahil sa pambabaliwala sa akin ni Randall, pero hindi siya humantong sa pagpapakidnap. Malaki ang respeto namin sa lolo ni Randall, kaya imposible ang sinasabi mo. Mabuti kung ganun.
Ayoko kasi sa kaibigan na may sapi ng kasamaan. At least ngayon, malinaw na sa akin na hindi ka masama. Thank you. But there's actually one person I have in mind who can do that. Other than me, she's also secretly crazy in love with Randall. She even planned to abduct him just to force him to marry her. I know this because I know exactly who my rival is. Talaga? Sino yung tinutukoy mo, friend? Curious niyang tanong na para lang siyang nakikipagchismisan sa kapitbahay. Marahang lumapit si Chris sa kanya na parang isa talagang kapitbahay na chismosa. It's Cristela Divino, Randall's secretary. Bumundo lang kaba sa dibdib ni Lyra. Bigla siyang nag-alala kay Randall dahil magkasama ang dalawa sa Cebu. Hala, salamat sa chismis, friend. Ihahanda ko lang ang mga order mo. Enjoy your meal. Paalam niya kay Grace saka umalis. Dumaan si Lyra sa banyo para tawagan si Randall, pero ibang numero ang napindot niya sa pagmamadali. Lyra, may kailangan ka ba? Tanong ng matandang lalaki sa kabilang linya. Sandaling tumingin si Lyra sa screen ng cellphone at nakitang napindot pala niya ang numero na ibinigay ni Lola. Hindi niya akalain na active pala ang number na yon. Pasensya na po, wrong dial lang. Paano mo po ako nakilala? Iha, si Leon de Rafa ito. Kinuha ko sa ospital ang contact number mo. Ay, Sir Leon, ikaw po pala. Pasensya na po at may kailangan akong tawagan. Emergency lang po. May maitutulong ba ako, Iha? Nagdalawang isip si Lyra kung sasabihin sa matanda ang sitwasyon, pero nang maisip na abogado ito ni Lola, nagdesisyon na rin siyang sabihin dito. May kaibigan po kasi ako na nasa Cebu ngayon kasama ang sekretary niya. May nakapagsabi po sa akin na pinagtangkaan siyang dukutin ng sekretary niya noon. Hindi po ako sigurado kung kagagawan din ng sekretary niya ang nangyaring pagdukot sa kanya nitong nakaraan. Nag-aalala lang po ako. May maaari akong tawagan sa Cebu para humingi ng tulong. Ano ba pangalan ng kaibigan mo, Iha? Randall Alvarez po ang pangalan ng kaibigan ko. Randall Alvarez? Opo, Sir Leon. Siya po ang CEO ng Luxbet Restaurant. Oh, I know him. Sige, may tatawagan lang ako. Maraming salamat po, Sir Leon. You're welcome, Iha. By the way, tawagin mo na rin akong Lolo. Maaari ba yon? Oo naman po. Salamat po, Lolo. Ikumusta niyo na lang po ako kay Lola. Miss ko na siya, kamo. Masaya niyang sabi at ngayon ay medyo napanatag na siya. Samantala sa Cebu, kasalukuyang nasa Mactan Cebu International Airport si Randall pabalik ng Manila nang makatanggap siya ng tawag mula sa lolo niya. Mabilis niyang sinagot yon bago pa siya pumasok sa boarding gate. Huwag ka magsasalita kung nasa paligid lang ang sekretarya mo. Bungad nitong sabi sa kanya. Dahil nagtataka na natili siyang tahimik at nakinig na lamang sa sasabihin ng matanda. Pagkabalik mo sa Maynila, dalhin mo siya sa opisina ni Kopi. Siya nang bahala sa susunod na hakbang. Saad nito bago naputol ang tawag. Sir, boarding na po. Narinig niyang sabi ni Miss Divino. Tahimik na naglakad si Randall kasunod ang babae. Walang naganap na pag-uusap sa kanilang dalawa hanggang makabalik sila ng Manila. Dumaan muna tayo sa opisina ni Uncle Kopi. Utos niya sa driver na sumunod sa kanya sa airport. Sir Randall, hindi po ako sasabay ngayon sa'yo. May dadaanan din po kasi ako. Anang sekretarya niya. Come with me. Ihahatid na lang kita sa pupuntahan mo pagkagaling ko sa opisina ni Uncle. Pigil na napangiti si Cristela bago pumasok sa kotse. Umupo ito sa tabi niya at kahit malaki ang espasyo, sumiksik pa rin ito sa kanya. Sir, pwede bang kumain muna rin tayo mamaya? Hiling pa nito. Alright. Saad na lang niya bago umalis ang sasakyan. Bukod sa pagkain, humiling din mamasyal si Cristela na sinang-ayunan lamang niya. May ideya na siya sa nais mangyari ng lolo niya. Sa mahigit 5 buwan niyang sekretarya ang babae, ngayon lang niya napansin ang uri ng tingin nito sa kanya. Pasimple niya itong sinusulyapan gamit ang rearview mirror habang hindi ito mapakali sa upuan. Madalas itong sumulyap mula sa mukha niya, pababa sa leeg, dibdib at tiyan. May makahulugang ngiti na nakapaskil sa labi nito habang ginagawa yon. Sir, nahihilo ako. Mas dumikit ito sa kanya at sinadya pang ipatong ang dibdib sa braso niya sabay hilig sa kanyang balikat. You're too close, Miss Divino. Scoot over a bit. Saway niya sa babae pero nagkunwari itong natutulog. Hindi siya komportable sa ginagawa nito pero hinayaan na lamang niya ang babae. Marahan na lamang niya itong tinabig nang makarating sila sa police station. Come with me. I'll introduce you to my uncle. Nagmamadali itong lumabas ng sasakyan at hahawak sana sa kamay niya, pero umiwas siya. Act like a respectful lady, Miss Divino. Hindi ko lang maiwasan na maging ganito sa'yo, Randall.
Ilang buwan ko tong pinangarap at mukhang natupad na ngayon. Tugon nito na parang nakalimutan na siya ang boss at isa itong sekretarya. You're dreaming of me? Tanong niya sa tonong hindi ito maghihinala na may gusto siyang malaman mula rito. Yeah, day and night. Araw-araw kitang kasama sa opisina at pribilehiyo na yon para sa akin. Sa gabi ikaw pa rin ang iniisip ko. Hindi mo lang alam pero mahal na mahal kita. Sa sobrang advance ng isip ko, nakaplano na agad ang kasal natin. Ikaw na lang ang kulang. Tumigil sa paglalakad si Randall nang nasa loob na sila ng police station. Nakita rin niyang palapit ang tiyuhin niya at hindi na niya ito kailangang puntahan sa opisina. Kaya ba'y pinag-utos mong dukutin ako para matuloy ang kasal na pinapangarap mo? Nagulat si Cristela sa tanong niya. Inilibot nito ang tingin sa paligid at ilan sa mga pulis ay alertong nakatingin dito. Parang ngayon lang pumasok sa isip ng babae ang totoong dahilan kaya isinama niya ito sa presinto. Ninidlang mo ko, Randall! Galit nitong sabi. Nagtangka itong tumakbo palabas, pero nahawakan ito ng 2 pulis. Bitiwan niyo ako! Nagwawalang sabi ng babae. Lumapit naman dito si Kopi at ipinakita ang warrant of arrest. Miss Divino, you're under arrest for kidnapping, violation of the Data Privacy Act, forgery of documents to obtain marriage permission, and using a forged signature. You have the right to remain silent and to have an attorney present. What? That's not true. We have gathered enough evidence to obtain a warrant for your arrest, Miss Divino. Given the gravity of your offense, you may face life imprisonment. Dalhin na siya sa selda. Utos ni Kopi sa mga kasamang pulis. Hindi totoo yan. Randall, maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Please, maniwala ka. Nagmamakaawa nitong sigaw habang hinihila ng 2 pulis. Tumawag sa akin ng lolo layon mo, Randall. Eksakto namang hawak na namin ng warrant of arrest para kay Miss Divino at mag-aabang sana kami sa airport para dakpin siya. Pero ang sabi ng lolo mo, makakaagaw yun ng atensyon at baka madamay ka pa sa kontrobersiya. Ito ang naisip naming paraan para mahuli siya. Salamat sa kooperasyon mo. Saad ni Kopi. Salamat din, Uncle. Kung hindi na ako kailangan dito, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Matapos magpaalam sa tiyuhin, umalis na si Randall at dumiretso agad sa Lockspite. Pagpasok pa lang niya, masiglang bati ni Lyra ang agad na sumalubong sa kanya. Magandang araw, Sir Randall. Welcome back. Pakiramdam ni Randall, ngayon pa lang siya nakahinga. Kaagad gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang dalaga. Lyra, can you give me a hug? Sandaling natigilan si Lyra. Kumurap ng ilang beses ang mga mata at namula ang magkabilang pisngi. Hindi pa ito pumapayag, lumapit na siya at niyakap ang dalaga. Being away for 2 days is too long. I missed you. Bulong niya rito. Sir Randall, may trabaho pa ako. Nakakahiya naman sa mga kasama ko kung may free yakap ako mula sa'yo. Tapos buong-buo pa ang sweldo ko. Ang aga naman ng bonus ko, di ba? Pwedeng pakawalan mo na ako. Bahagya siyang dumistansya kay Lyra. Mukhang nabigla ito sa pagyakap niya. Alright, sa office lang ako. Ngumiti ito sa kamuling bumalik sa trabaho. Pagkarating sa opisina, hindi inaasahan ni Randall na naroon ang mommy niya. Mom, what are you doing here? Hinihintay kita, Randall. Alam ko kasi na dediretso ka rito pagkagaling mo sa Cebu. Uuwi naman ako sa bahay. Dapat dun mo na lang ako hinintay. Saad niya bago umupo sa katapat nitong upuan sa visitor's lounge. Gusto ko ring makilala ng personal si Lyra. Sumeryoso ang itsura ni Randall sa sinabi ng kanyang ina. Why? Para malaitin na naman ba? Huwag kang magalit, anak. Gusto ko lang malaman kung ano nakita mo sa kanya at handa mong isugal pati ang pinaghirapan mo. Tama ka, may kakaiba siyang katangian. Naramdaman ko yun habang kausap ko siya. Pero hindi maaaring maging kayo. Kinausap kami ng lolo mo at nagpaplano siya ng arranged marriage para sa'yo kasabay ng pag-upo mo sa board kapalit niya. Hindi ako papayag sa gusto ni lolo. Marriage is sacred, not something done without love. Sorry, anak. Hindi ko kayang salungatin ang gusto ng lolo mo. Nahilamos ni Randall ang mga palad sa muka. Ngayon pa lang, nag-iisip na siya kung paano makakawala sa kasal na pinaplano ng lolo niya. Mabilis lumipas sa mga araw. Napapansin ni Lyra na parang umiiwas sa kanya si Randall. Ngunit madalas naman niya itong makita na nakatingin sa kanya. Kapag lalapitan niya, aalis ito at magkukulong sa opisina. Naging matamlay tuloy siya sa trabaho dahil wala siyang ideya kung bakit bigla itong nagbago. Imposible namang mapikot ito ng ibang babae dahil nabalitaan niyang nakakulong na ang sekretarya nito. Ay, sino kayang problema niya? Friends na kami eh.
Bakit mukhang bumalik kami sa enemies? Bulong niya habang nagpupunas ng mesa. Hoy friend, ano binubulong mo ha? Lumingon si Lyra at nakita niya si Grace. Kung umiiwas si Randall sa kanya, naging araw-araw naman ang pagpunta ng babae sa restaurant para lang makita siya at makichismisan. Wala naman. Ang aga mo yata ngayon. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Wala. Mayaman ang daddy ko at hindi ko na kailangan magtrabaho. Ang swerte mo naman? Matamlay niyang sabi. Mukhang malungkot ka ngayon ah. Tamang-tama, day off ko bukas. Samahan mo ko sa mall. Mamasyal tayo. Sagot ko. Sige. Tugon na lang niya. Buong araw wala siyang gana magtrabaho, pero natapos pa rin ang shift niya na hindi siya nagkakamali. Kinabukasan, sinundo siya ni Grace sa bahay niya at sinamahan niya ito sa mall. Wala naman siyang kaide-ideya na isa sa ilalim siya nito sa makeover. Grace, patayin mo na lang ako. Ayoko rito. Sigaw niya nang simulang iwaks ang katawan niya. Tiis ganda lang, friend. Sa simula lang yan. Tugon nito sa kanya. Wala nang nagawa si Lyra nang pagtulungan siya ng mga staff ng salon. Ilang oras siyang nagtiis sa sakit ng katawan bago natapos ang ginagawa sa kanya. Inunat pa ng mga ito ang kulot niyang buhok. Okay, damit na lang ang kulang. Aprobadong sabi ni Grace bago siya hinila papunta sa isang butik. Namili ito ng mga damit at pinasukat sa kanya lahat. Pagod na pagod siya sa pinagagawa nito pero namangha rin siya sa kinalabasan. Nakaharap siya ngayon sa full body mirror habang pinupuri ang refleksyon niya. Grabe, ako ba to? Ang ganda ko naman. Mukha akong model. Correct. Nagmukha kang model dahil sa tangkad at ganda ng katawan mo. Kahit ako, hindi makapaniwala na may tinatago ka palang alindog. Bumagay sa'yo ang straight hair at body-hugging dress. Ang hot mo ha? Nakakaingit tuloy. Biro ni Grace. Ngayong araw lang to, Grace. Bukas balik na ako sa dati. Nope. Hindi ako papayag na mawalan ng silbi ang makeover mo. Binilhan kita ng mga damit at simula bukas, ito na ang susuotin mo. Siyempre kapag wala ka lang sa trabaho. Maraming salamat, Grace. Isa kang tunay na kaibigan. Hindi tulad nung isa kong kaibigan. Kinontak lang ako para ibugaw. Ayun, na-divorce tuloy sa asawa at naging bugaw na. Please don't compare me to her. I've always been the better friend. And beautiful. Tugtong niya. Of course. Nagkatawanan silang dalawa at parehong in-enjoy ang pamamasyal nila. Pasado 9:00 na nang umuwi si Lyra ng bahay. Hindi na siya nagpahatid kahit gusto ni Grace. Nagtaksi na lamang siya pagkatapos nilang manood ng 2 movie sa sine. Sa tapat ng bahay, napansin niyang nakahimpil ang sasakyan ni Randall. Inilagay muna niya sa kanyang silid ang mga paper bag na dala niya bago bumalik sa labas. Kinatok niya ang bintana ng sasakyan, pero walang nagbubukas niyon. Aalis na sana siya nang bumukas naman ang pintuan at hinila siya paloob ng sasakyan bago muling isinara yon. Bitiwan mo! Napasinghap si Lyra at naputol ang sasabihin nang sakupin ni Randall ang mga labi niya. Mapusok siya nitong hinahalikan habang nakaupo siya sa kandungan nito. Hindi siya makakilos nang makulong siya sa mga bisig nito. Please marry me, Lyra. Bulong ni Randall nang sandaling tumigil sa paghalik. Sasagot pa lamang siya nang sakupin na naman nito ang mga labi niya. Marahan ang galaw nito ngayon na parang inaakit din siyang gumalaw. Naaakit naman siya pero nauubusan na siya ng hininga. Nagpumiglas si Lyra para makawala ang labi niya sa halik ni Randall. Hindi ako makahinga, Randall. Mamamatay ako ng maaga sa'yo. Malakas niyang sabi sabay sagap ng hangin ng bahagya itong dumistansya. Sorry, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Niyakap siya nito habang humihingi ng sorry. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang pumunta rito at manghahalik pagkatapos ng ilang linggong pananahimik mo? Ang cold mo nitong mga nakaraang araw. Pero ngayon parang gusto mo na akong idikit sa katawan mo. Nag-angat ito ng tingin sa kanya at sinikap niyang huwag mag-iwas ng tingin kahit napakalapit ng mga mukha nila. Will you marry me? 2 beses siyang kumurap. Iniuntog pa niya ang sarili sa balikat ni Randall para lamang mapatunayang hindi siya nananaginip. What did you do? Are you hurt? Nag-aalala nitong tanong habang marahang hinahaplos ang noo niya. Ayos lang ako. Pinatunayan ko lang sa sarili ko na hindi ito panaginip. Nakakabigla kasi ang sinabi mo. Hindi ka pa di paniwala na aalokin mo kung magpakasal kahit wala naman tayong kahit anong relasyon. Pasensya na kung nabigla kita, Lyra. Kung hindi ko to gagawin, baka mawalan na ako ng pagkakataon para gawin to sa hinaharap. Nag-arrange ng wedding si Lolo para sa akin. Ilang linggo ko tong pinag-isipan at ngayon lang ako susuway sa mga inuutos niya.
Mas pipiliin kong pakasalan ng babaeng mahal ko kaysa sa ibang babae. Please marry me. Ito na lamang ang naisip kong paraan para makasama ka. Iuuntog na naman sana ni Lyra ang noo sa balikat ni Randall, pero maagap siya nitong napigilan. This is real, Lyra. I'm asking you to marry me because I love you. Napalunok si Lyra nang mabuo ang bikig sa kanyang lalamunan. Dati dinadaan niya lamang ito sa paghihindalulu, ngunit ngayon ay malinaw na niyang naririnig ang nasa isip lang niya. Hindi niya alam kung paano sasagot, kahit matagal na niyang pinaghandaan ng ganitong tanong. Sa kabila ng lahat ng paghahanda, mananahimik na lang pala siya kapag totohanan na. Lyra. Nagsusumamo nitong sambit sa pangalan niya. Bumuntong hininga si Lyra at hindi bumitiw sa pagtitig kay Randall. Randall, magkaibang mundo ang ginagalawan natin. Mali ka, Lyra. Parehong mundo ang ginagalawan nating dalawa. Nasa Earth tayo pareho. Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Alam ko, pero hindi mahalaga sa akin kung anong mundo ang tinutukoy mo. Ang mahalaga, ikaw at ako. Randall, shh. Ang gusto ko lang marinig ay oo o hindi. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Inilabas nito mula sa breast pocket ng suot nitong asul na suit ang isang diamond ring. Wala na talagang atrasan nito at kailangan na niyang magdesisyon. Sandali siyang pumikit at umusal ng mabilis na panalangin. Lord, gabayan mo po ako. Sana tamang maging desisyon ko. Pagmulat ni Lyra, ngumiti siya kay Randall. Sige, magpapakasal ako sa iyo, Randall. Muli siyang hinalikan ni Randall na buong puso niyang tinanggap. Pagkasuot nito ng singsing, muli na naman siya nitong hinalikan. Parang hindi ito nagsasawa sa labi niya. I love you, Lyra. Bukas na bukas din magaganap ang kasal natin. Ano? Bukas na agad? Ayaw mo ba? Parang nadismaya ang tono nito. Hindi naman. May gusto sana akong imbitahan sa wedding natin. Nangako ako sa kanya na siya ang magiging nanay ko kapag kinasal ako. Kung bukas tayo ikakasal, baka hindi siya makadalo. Pwede mo siyang tawagan ngayon kung makakapunta siya. Sa judge muna tayo magpapakasal. At kapag maayos ng lahat sa pagitan namin ni Lolo, ihahanda ko ang church wedding natin. Sige, gusto ko yan. Teka, tatawag muna ako. Pinigilan siya ni Randall nang aalis siya sa kandungan nito. You can make a call while sitting on my lap. Sabi pa nito, saka pinulupot ang braso sa bewang niya. Hindi na siya nagpumilit umalis at tinawagan na lamang ang abogado ni Lola habang nakakandong siya kay Randall. Kahit gabi na, nakasagot pa rin ang matanda sa kabilang linya. Iha, bakit napatawag ka? Lolo, pasensya na po sa istorbo. Pwede po ba kayong dumalo ni Lola sa kasal ko bukas? Ikakasal ka na? Gulat nitong tanong. Opo, Lolo. Simple lang po ang selebrasyon at sa judge po kami magpapakasal. Naunahan na pala ang apo ko. Anyway, Iha, congratulations. Sinong maswerteng lalaking yun? Sandali po, Lolo. Ipapakilala kita sa kanya. Kasama ko po siya ngayon. Nilakasan ni Lyra ang volume ng cellphone niya at ini-on ang loudspeaker. Magpakilala ka kay Lolo. Sabi niya sa binata. Tumikhim muna si Randall bago nagsalita. Magandang gabi po. Ako po si Randall Alvarez, ang mapapangasawa ni Lyra. Randall? Kumunot ang noo ni Randall na waring kinikilala ang boses ng matanda sa kabilang linya. Ilang saglit pa, bigla itong namutla. Lolo Leon? Randall, anong kalokohan to, ha? Malakas na tanong ng matanda. Kinabahan si Lyra lalo na nang makita ang natatakot na itsura ni Randall. Lolo, mahal ko si Lyra. Hindi po ako papayag na ikasal sa ibang babae. Si Lyra lang po ang pakakasalan ko. Bakit hindi mo ako kinausap tungkol sa bagay na yan? Si Lyra ang babaeng tinutukoy ko na ipapakasal ko sa'yo. Benefactor siya ni Madam Melinda at gusto ni Madam na makitang ikasal si Lyra. Ikaw ang naisip kong babagay sa kanya dahil kilala kita. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Tapos ngayon bibigyan mo lamang siya ng simpleng kasal. I-cancel mo ang kasal niyo bukas. Sa susunod na araw kayo magpakasal sa simbahan. Pinahanda ko na ito sa mga magulang mo at kayo na lamang ang hihintayin namin. Alam po ito ni Mommy at Daddy. Bakit sinabi ni Mommy na hindi kami pwede ni Lyra? Dahil hindi ko pa sinasabi kung sino ang babaeng ipapakasal ko sa'yo. Huwag nang maraming tanong. I-cancel mo ang kasal niyo bukas. Malino ba ang sinabi ko, Randall? Opo, Lolo. Hindi makapaniwala nitong sagot. Good. Sige na, magpapahinga na ako. Parehong natulala at hindi makapaniwala sina Lyra at Randall. Nakatingin lang sila sa isa't isa hanggang sa nagyakapan sila. Si Lolo Leon pala ang tinatakasan mo, Randall. Hindi ko alam na lolo mo pala siya. Oo, at hindi ko rin alam na ikaw ang babaeng ipagkakasundo niya sa akin.
Hindi kasi ako nagtanong muna sa kanya at una kong inisip ay takasan siya. Mabuti na lang nakausap natin siya ngayon. Nalaman na natin ang totoo. Oo, nakatadhana pala tayong dalawa sa isa't isa. Biro niya rito, pero masaya siya. Hindi na nila kailangan magpakasal ng palihim. Dahil mismong si Lolo Leon ang gusto magpakasal silang dalawa. Paano mo nakilala si Madam Melinda, Lira? Tanong ni Randall. Natagpuan ko siya sa lansangan at inalagaan ko ng ilang buwan. Nagtitinda lang ako ng mani noon at hindi pa tayo magkakilala. Salamat sa mani mo dahil nagkakilala tayo, Lira. Mani ang nagdala sa future nating dalawa, Randall. Napangiti ang dalawa habang nanatiling magkayakap. Maya-maya ay bigla may naalala si Lira. Teka, naalala ko, marami kang matandang kasama nung pinuntahan kita para singilan sa utang mong mani. Naroon ba noon si Lolo Leon? Yes, naroon siya. Pero pumasok agad siya sa kotse at hindi kanya tiningnan noon. Kaya pala hindi niya ako nakilala nung magkita kami sa ospital. Bakit kayo nagkita sa ospital ni Lolo? Pina-check up ko kasi noon si Lola Melinda at nakilala siya ng doktor doon. Kaya tinawagan niyang abogado ni Lola na lolo mo pala. Grabe pala ang twist ng buhay natin. At dahil yun sa maniko, nagkatawanan na naman sila. Dumating ang araw ng kasal ni Lira at Randall na dinaluhan ng malalaking pangalan sa industriya, mga negosyante, politiko at maging ilan sa mga artista. Nagkalat din ng media sa loob at labas ng simbahan. Halos malula si Lira sa bilang ng mga dumalo, pero inalalayan siya ni Randall para harapin ang mga to. Natupad ang pangako nila ni Lola at ito ang sumama sa kanya patungo sa altar habang nakasakay sa wheelchair. Nagkaroon ng bulungan sa paligid kung ano ang koneksyon nilang dalawa, pero walang nagbukas ng usapin tungkol doon sa araw ng kasal nila. Dumalo rin sa kasal si Grace kasama ang pamilya nito at iba pang kamag-anak ni Randall kasama si Captain Kopi. Naroon din ang ilan sa mga staff ng Luxby tulad ni Miss Sandy at Manong Landres. Hindi rin nagpapahuli na dumalo rin ang mga boardmates ni Lira na may maayos na bihis ngayon. Naging maayos ang daloy ng engrandeng kasal at nang matapos, kaagad silang pumunta sa reception na idinao sa Olandes 6-star Hotel. Habang nasa reception, kinausap sila ni Lolo Leon sa loob ng isang pribadong silid. Lira, nabanggit ni Madam Melinda na gusto niyang ipamana ang kayamanan niya sa'yo. Bilang abogado niya, obligasyon kong iproseso ang mga kailangan dokumento. Pirma mo na lamang ang kulang para maging legal kanyang tagapagmana. Lolo Leon, hindi ko po kayang humawak ng ganyang kalaking pera. Kung pwede po sana, paggawa niyo na lang ng maayos na matitirhan ng mga kasama ko sa bahay at pag-aralin sila para hindi na po sila mamalimos. Yun na lang po ang ibigay niyong regalo sa akin. May bibigay ko yan sa'yo, pero hindi ko matatanggihan ang gusto ni Madam Melinda. Nariyan naman si Randall. Pagbalik niya sa opisina, uupo na siya bilang bagong chairman ng Olandes Group. Matutulungan ka niya sa pagmamanage ng mga ari-arian ni Madam. Matanda na rin ako at gusto ko na rin tumigil sa trabaho. Ilalaan ko na lamang ang oras ko sa pag-aalaga kay Melinda. Masyado naming itinuon ng atensyon sa pagpapayaman noon at nakalimutan na naming magkaroon ng sariling pamilya. Ngayon matatanda na kami pa ring magkaibigan na magkasama. Mabuti ang Diyos dahil binigyan niya kami ng ganito kahabang buhay. Kaya sana tanggapin mo na ang pamana ng lola mo. Bumuntong hininga si Lira. Alam niyang malaking responsibilidad ang kailangan niyang gawin, pero nasa tabi naman niya ang kanyang asawa. Sige po, Lolo. Salamat, Iha. Pagkapirma pa lamang ni Lira sa mga dokumento, naging instant billionaire na siya sa laki ng kayamanan ni Lola. Kahit ilang henerasyon pa yata ang dumaan sa angkan niya, ay magagawang buhayin ng perang namana niya. Gayunpaman, sisikapin niyang mapunta ito sa kabutihan. Pagkatapos ng maikling bakasyon, bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho. Umupong chairman of the board si Randall ng Olandes Group, habang nanatili pa rin CEO ng Luxbite Restaurant. Si Lira naman ay tumigil na sa kanyang trabaho sa restaurant at piniling aralin ng ibang negosyo ni Lola habang nagbabalik eskwela. Nawili rin siya sa mga charity events at mas nakatulong siya sa mga nakatira sa lansangan. Nakakapanibago, pero unti-unti na rin siyang nasasanay. Makalipas ang 2 taon, natapos na rin ang mga pending projects ni Randall tulad ng restaurant sa Cebu at Singapore. Ngayon, pinapasok na rin ito ang iba pang bansa para magtayo ng panibagong proyekto. Natapos na rin ang orphanage na pinagawa ni Lira at kasalukuyan na itong tinitirhan ng mga pulubing kinupkup niya. Nakatapos din sa pag-aaral si Lira at ang mga pulubing boardmates niya dati ay may maaayos na ring buhay
habang patuloy sa pagpupursiging makatapos din ng pag-aaral. May nakalaan na silang mag-asawa na magiging trabaho para sa mga ito sa oras na makapagtapos na ang mga to sa kolehiyo. Patuloy ang pagdating ng mga biyaya sa kanilang mag-asawa at lalo pa yung nadagdagan sa pagsilang ng kanilang panganay na anak na babae. Buong puso silang nagpapasalamat sa Diyos sapagkat napakalaking kagalakan ang hatid ng bata sa kanilang pamilya, lalo na kina Lolo Leon at Lola Melinda. Bagamat pahina ng pahina ang dalawa, nanatili pa rin ang mga itong magkasama bilang isang tunay na magkaibigan. Tulad ng mga ito, hinihiling din nilang mag-asawa na tumanda na magkasama habang sinusubaybayan ang paglaki ng mga anak nila. Dahil higit na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pera. Pamilya ang tunay na kayamanan nila. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.